Isang lumang susi ng bodega. Ibinigay lang ng matanda bago siya mamatay. Tingnan natin kung anong mga sikreto ang tinatago ng madilim na lugar na ito. Hanli. Hanli. Nandito ka. Kier. Director Fu. Anong ginagawa mo? Huwag kang magsayang ng oras. Inaayos ko lang ang bodega bago gibain. Naghahanda para sa paglipat. Ang sirang bodega na iyan ay hindi sulit paghirapan. Ang kasunduan sa paglilipat, pirmahan mo na. Paano ang aking kompensasyon? Makukuha mo ang bawat sentimo. CJ, pipirmahan ko na agad. Kier, sa perang ito. Pirmahan mo na. Director Fu. Tinulak kita. Ano ngayon? Bakit mo ako sinakta? Hinipuan ka niya. Linawin ko lang, ang babaeng kinababaliwan mo. Hindi, Kier. Ipaliwanag mo sa akin. Anong nangyayari dito? Kasama ko na siya ngayon. Hindi ito tutu, Kier. Bitawan mo ako. Hindi ganyan. Bitawan mo ako. Hindi pwede. Kier, bitaw. Bitawan mo ako. Pirmahan mo na ang kasunduan sa paglilipat ngayon. O ipapabalik ko ang mga binti mo. Sumobra ka na. Huheng, kasuklam-suklam ka. Lubos na kahihiyan. Ang mga mahihirap pa ay itinuturing na tao, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Isa ka lang alipi. Ang pagsama sa ganyang basura ay hindi magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Kier, Sa tingin mo ba, papakasalan ko ang ganitong babae? Isa lang siyang laruan, sa aking kama. niloloko ka niya, Kier. Halika na. Nagsinungaling ba ako sa'yo? Pagsalita ka, Kier. Hanli, huwag mo nang ipahiya ang sarili. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo, kawalang silbi. Fang Kier, minahal kita sa loob ng 10 taon. Fang Kier, Kung susundin mo ako, at pipirmahan ng mga papeles ng paglilipat, pagkatapos kong gamitin siya, ibabalik ko siya sa'yo. ikaw, hindi ka pipirma ng kahit ano. Halika na, tumayo ka. Bakit ka kinakabahan, hindi ba? Pagkalipas ng 3 araw, magbibid ang LZ sa subasta para makuha ang lupa ng buong kalye. Sa isang dahilan lang, jujubay namin ang buong kalye ninyo. Wala kayong makukuhang kahit isang sentimo. Lalabanan kita. Sige, lumaban ka. Ang basura mula sa kanal na tulad mo ay hindi makakalaban sa isang batang Panginoon. Ako. Isusugal ko ang buhay ko. Kumalma ka, nasa isang lipunang may batas tayo, hindi makapag-usap ng maayos. Pag-usapan na lang natin ng pera. CJ, may ipapakita ako sa iyo. $24 eh. Ano ito? Anak, ang grocery store ng pamilya natin ay sayo na ngayon ang pamamahala. Maliban kung talagang kinakailangan, huwag mong buksan ang bodega. Talagang kinakailangan. Nandito na. Sa wakas, nandito na. Nasaan ako? Ito ba ay isang set ng pelikula? Paano ako napunta rito bigla? Ito ang hukuman ng langit. Ito si Taishan Laojun. Bata, tigilan mo ang pagbibiro. Hindi ito biro. At sino ang tinatawag mong bata? Laojun, ikaw ang magpaliwanag. Tama si Third Prince. Ang lugar na ito, hindi ako isa sa mga artista niyo. Bobo, kailangan ko pa bang paikutin ka para maniwala ka sa akin? Pasensya, Third Prince. Ikaw nga si Taishan Laojun. Ikaw ba si Nezha? Ang tindahan ko ay direktang konektado sa langit. Tama, ang iyong ama, ang huling tagapagbantay ng tarangkahan. Ang hawak mo. Ang portal ng dalawang mundo ay palaging na ipapasa lamang sa direktang linya ng dugo. Para saan ba ang portal na ito? Bakit ito nasa tindahan ko? Itinatag ni Diyos Anwa. Bawat isang siglo ng tao, lumilitaw ito ng random sa Earth upang mas
maunawaan ang mga gawain ng mga mortal. Kaya, ano ang ginagawa ng isang tagapagbantay ng tarangkahan? Basta subaybayan mo lang ang balita ng mga mortal. Bisitahin mo ako buwan-buwan. Bababasahin ko ang iyong mga alaala. Iyon lang. At, ano ang mapapala ko rito? Ang iyong ama, ay opisyal na ngayon sa kabilang buhay. Nagsisilbi ang aking ama. Sa hukuman ng kabilang buhay, magsisinungaling ba ako sa iyo? Nagpakahirap ang matanda sa buong buhay niya. Sa wakas, nakakuha siya ng desenteng pagtatapos. Teka, bakit kailangan pang hintayin ng mga tao ang kamatayan para makatanggap ng pagpapala? Hirap na nga akong mabuhay. Paano pa ako makakaipon ng kabutihan? Hindi ko ito kaya. Ikaw na bata ka. Walang kapalit na pinapayagan. Gusto mong samantalahin ito para makakuha ng mas maraming benepisyo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi mo naiintindihan. Isang matandang lalaki na tulad ko. Dapat mong hanapin ang sarili mong katarungan sa halip na tapusin ang lahat. Anong klaseng solusyon yan? Madali lang sabihin para sa'yo. Sinuportahan sila ng Few Corporation. Mayroon lang akong maliit na convenience store. Ang duwag mo. Kung hindi mo ako matutulungan, wala na akong pagpipilian. Hindi ko ito kaya. Huwag kang mamatay. Kung mamatay ka, saan ako bibili ng ice cream? Anong ice cream? Ice cream. Chocolate-coated cream rolls. Lahat ng masasarap na lasa. Bakit sa tingin mo naglalaro ako ng chess kasama si Old Lord dito para lang hintayin ka? Naghihintay ka rito para lang pabilhin ako. Kung magiging tagapagbantay ka o hindi, hindi ko na problema yon. Pero ang ice cream ng pamilya mo ay dapat ibenta sa akin. Parehong ayos lang tulad ng dati. Ikaw. Sa totoo lang, nandito pa rin ako. Ano pa ang gusto mo, matanda? Isang bote ng Ergotao, Chinese sorghum liquor. Huwag mo akong biruin, matanda. Natikman mo na ang lahat ng nektar sa langit. Ang tinatawag na mga inuming banal ng langit ay mga kasangkapan lamang para sa pagpapahusay ng paglilinang. Hindi ito tunay na masarap na alak. Hindi mo ako niloloko. Sino ang may oras para lokohin ka? Sasabihin ko sa iyo, hindi lang kami. Ang Heavenly Hound ni Yang Jian, Seven Fairies, Shonga, at marami pa. Ang iyong mga regular na customer. Hindi. Anong kalokohan? Hindi ko ba nilinaw? Hirap na ako ngayon. Anong silbi ng iyong espiritual na merito sa akin? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mo? Gusto ko. Mayroon ba kayong anumang mahalaga sa mundo ng mga tao? Bumalik na sila. Talagang bumalik na sila. Mga elixir pills ni Lao Jun. Jade pendant ni Nezha. Hindi ito panaginip. Available ba ang boss? Paparating na. Hello. Ako ang General Manager ng White Star Group, Shen Ruizu. Ginoo. Ako si Shen Roxu. Ako ay, hindi, nandito ka para bumili. Sir, kamay, ang kamay mo. Nalaman kong ang negosasyon mo kay Fu Heng ay hindi nagtagumpay, kaya sa ngalan ng grupo, narito ako para magmungkahi ng kooperasyon. Mabilis kumalat ang balita. Ang pagbabago ng lumang kalye, para sa komersyo ay lubhang hinahanap-hanap, ang tindahan mo ay nasa pangunahing lugar. Pero sinabi ni Fu Heng, na liblib na lugar ito. Fu Heng, ikaw na walang hiya. Ginoong Han, ano man ang alok ni Fu Heng, 3 beses ang ibibigay ko. Ano man ang mangyari, hindi ko ibebenta ang tindahang ito. Nagtataas ka lang ng presyo, Shaoli. Kung manalo ang sinumang korporasyon sa bid para sa pagpapaunlad ng lupa, jijibin ang tindahan mo. Kung gayon, ako na mismo ang bibili ng lupa. Nananaginip ka lang, Shaoli. Iniisip mong kaya mong bilhin ang buong kalye ng mag-isa. Iyan ay paumanhin. Sige. Kung magbago ang isip mo, kontakin mo ako. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ako makakahanap ng mga bahay subasta ng mga antigo? Ang taunang kumperensya ng pagtatasa ng kayamanan ay gaganapin bukas. Ito ang kumperensya ng pagtatasa ng kayamanan. Ang bayad sa pagpasok pa lang ay umubos na ng taon ng aking ipon. Sana ay sulit ito.
Nagkakamali ba ako ng nakikita, Hanli? Bakit ka nandito? Kami dapat ang magtanong yan sa iyo, hindi ito para sa mga tulad mo. Sinabi ko na sa iyo dati, walang namamagitan sa atin. Ang pagpupumilit mo ay lalo lang nagpapamuhi sa akin. Tigilan mo na ang pagpapantasya. Ang isang gold digger na tulad mo ay hindi sulit sa oras ko. Sino ang tinatawag mong gold digger? Ikaw. Siya. Talagang dumating siya. Sige, sagutin mo ako. Bakit ka ba nandito? Huwag mong sabihin na nandito ka para magtasa ng mga kayamanan. Alam nating dalawa na, wala kang anumang mahalagang pag-aari. Ikaw. Huwag kang bastos. Baka nakahanap ang ating dakilang ginoonghan ng pambihirang kayamanan. Ito na siguro yon. Ipakita mo sa akin, tingnan natin ang kamanghamanghang ito. Nakakaawa. Hindi ko sinabing pwede kang umalis. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ibalik mo iyan. Ang jade pendant ko. Hindi ka karapat-dapat sa jade. Lahat, halikayo at tingnan. Narito ang walang katumbas na kayamanan ni Ginoonghan. Hindi ka ba nandito para sa pagtatasa? Ngayon, ako mismo ang magtatasa nito para sa'yo. Dapat kang magpasalamat sa batang Panginoong ito. Siya, isa lang siyang hamak na may-ari ng convenience store. Paano siya magkakaroon ng tunay na jade? Ang pagdadala ng basura na ito sa aming pagtatasa, sinusubukan mo bang ibaba ang mga pamantayan ng marangal na pagtitipon na ito? Presidente Fu, bawat dumalo ngayon ay may karapatan sa pagtatasa. Ang panggugulo kay Ginoonghan ng ganito, angkop ba ito? Shen Ruizu, kailan naging problema mo ang aking mga gawain? Nakikipagtalik ka ba sa pulubing ito? Paano ka naglakas loob? Fu Heng. Makinig ka, walang namamagitan sa amin ni Binibining Shen. Ibalik mo ang aking jade pendant. Ang pagdadala ng ganoong dumi sa aming pagtatasa, ayon sa mga patakaran, ang pekeng ito ay dapat sirain. Hindi mo gagawin. Ako na ang gagawa para sa'yo. Hindi, tigil. Ano ito? Ito ba? Ang maalamat na Supreme Jade. Matanda, sino ka? Nawala ka na ba sa katinoan? Magmag na hangal. Ang Supreme Jade ay jade ng pinakamataas na uri. Isang kayamanan na nawala mula pa noong dinastyang Ang halaga nito ay hindi masukat. Kasalanan, patuloy kang nagsisinungaling. Inupahan mo ang matandang manloloko na ito. Ito ay isang seryosong kaganapan sa pagtatasa, hindi isang entablado para sa mga manloloko. Umalis ka kaagad, lumayas ka na ngayon. Sa buong China, walang sinuman ang kayang bayaran ako bilang panlinla. Kahanga-hanga yon. Huang Yipan, ang nangungunang tagatasa, mula sa kabisera, Master Huang. Master Huang sa Yunhai City, nanaginip ba ako? Hindi ko itinatago ang aking pagkakakilanlan. Ako si Huang Yipi. Sa pagdaan ko sa Haching ngayon, hindi ko inaasahang masisilayan ang kataas-taasang jade. Ginoong Huang, bilang pinakamataas na otoridad, pakisuri po ang pagiging tunay nito. Imposible yan. Hindi yan banal na kayamanan. Isa lang siyang dukha na hindi man lang makapagbigay ng 300,000 piso na dote. Dapat mong makita ang panloloko niya. Huwag kang magpaloko sa kanya. Funkier. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagmamahal, ibinenta ko ang negosyo ko para pakasalan ka, pero ipinagkanulo mo ako sa hamak na ito. Niloko mo ako, ipinahiya mo ako, at ngayon patuloy mo pa akong kinukutya. Funkier, talagang, natatakot ka bang yumaman? Natatakot ka bang katatawanan ka? Sa panaginip mo lang, linawin ko ito. Sa mga lalaki, wala kang iba kundi isang ganap na talunan. Hindi ka na muling babangon. CJ, hintayin mo lang. Pagsisisihan mo ito. Tingnan natin kung paano mo siya pagsisisihin. Pakinggan mo ito ngayon. Ano man ang sinasabing halaga ng batong ito, bibilhin ko ito kagad. Pagkatapos, ireregalo ko ito sa kanya para isuot sa aking kama araw-araw. Kataas-taasang jade. Tunay ngang kataas-taasang jade. Sa buong buhay, hindi ko pinangarap na masisilayan ko ito. Ang halaga ng jade na ito ay hindi matantya. Isang walang kwentang bato, 1,000,000 piso lang sa pinakamataas. Tama na, Hanli. Tumahol ka na parang aso, at baka isaalang-alang ko ang pagdagdag ng 1,000,000 piso. Magmang, 1 bilyon. Mabuti. Sa sinaunang mitolohiyang Chino, Sinua, ang inang ninuno, ay gumamit ng 5 kulay na bato upang kumpunihin ang kalangitan. 3 bato ang natira pagkatapos. Ang isa ay sumipsip ng mga enerhiya ng kosmos, at naging hari ng batong ang isa pa ay naging sentient jade. Ang ikatlong bato ay itong Supreme Jade. Sino ang mag-aakalang ang ice cream ay maaaring ipagpalit sa jade na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Ang deal na ito ay isang pagnanakaw. Bagaman ang aking kwento ay nakaugat sa mito, ito ay nagpapahiwatig ng kayamanan ng jade na ito na walang katumbas.
Hindi mo nga makontrol ang sarili mong asawa. Bakit ka karapat-dapat sa ganyang kayamanan? Hindi ko pa naririnig ang kalokohang Supreme Jade na yan. Siguro, Si matandang Huang ay isang manloloko lang na naghahanap ng pekeng kaluwalhatian o nagkamali ka. Sa pagtatanggol, sa bastardo na ito, pareho kayong mapanlinlang. kayong dalawang mapanlin lang. Tama na ang usapan. Dahil iginigit ninyo, hayaan niyong masaksihan ng hangal na ito, ang tunay na kapangyarihan. Kahit pa Supreme Jade yan. Ano ngayon? Baka ninakaw lang yan. Nang taon-una na yan. Hindi ka nabibilang dito. Palabasin niyo siya. Sino ang maglalakas loob na sumubok? Binata, isa sa alang-alang mo bang ipagbili ito? Hindi ko inakala na si Grandmaster Wang Lao ay gumastos ng 3 bilyon para bilhin ang jade na ito. Hindi ko talaga maintindihan ang iyong pagkatao. Binata, nasiyahan ka ba? Kung hindi, mag-aalok pa ako ng mas mataas. Sobrang nasiyahan. Hindi ba ito isang kahon lang ng ice cream? 3 bilyon ni Yang Mas. Ano ngayon? 3 bilyon ay pambili lang ng candy ng batang master na ito. Ituring mo ang sarili mong mapalad. Makakaasa ka. Ngayon. Iiwan ko ang buhay mo rito. Kahit ang jade pendant ni Nezha ay nagkakahalaga ng 3 bilyon. Kung gayon, ang elixir ni Grand Supreme Elder ay dapat lumampas sa 10 bilyon. Young Master Few. Ang jade na ito ay walang espesyal. Saksihan niyo ito lahat. 7 kayamanan na pambuhay na gamot. Tada, Hanli, dinadala mo ang basura na ito para ipahiya ang sarili mo? minamaliit ang iba. Lahat, ito ang aming pamana ng pamilya. Kaya nitong buhayin ang patay, magpabago ng laman. Ang buhay mo ay hindi kasing halaga ng gamot na ito. Hanli, naghahanap pa ba ng kamatayan? Kung hindi ito gumana, tulad ng sinasabi mo, maging aso ko sa loob ng 2 araw. Kung iyan ang nais mo, Tingnan ko. Ang basura na ito ay nasa lahat ng dako. impossible. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung paano ka magiging aso. Bitawan mo ako. Tahol, bigyan mo ako ng 2 tahol. Si Master Yi kaya na nagretiro na. Tigil. Maaari ko bang tingnan ang iyong gamot? Hoy, matandang Yi, hindi ka mahagilap. Bakit ka narito pagkatapos ng isang tawag? Dumating ka kaagad. Mahirap hanapin ang mga bihirang kayamanan. Nagtataka ako tungkol sa gamot. Hindi ko talaga dapat lumabas ngayon. Hindi ko tiningnan ang almanac. Bakit ang daming matatandang lalaki? Fu Heng, idilat mo ang mga mata mo at tingnan. Ito ang panta ng medisina, si Xianju. Anong medical sage na kalokohan? Hanli, sasabihin ko sa'yo, kung ang bagay mo ngayon ay gumana, luluhod ako at tutulungan kang dilaan ng sahig hanggang lumenes. Kung hindi, wala sa inyo ang makakatakas. Ang gamot na ito. Teka. Antas ng langit. Ako, si Xianju, sa buong buhay ay hindi pa nakakita ng ganoong bagay na mula sa langit. Hindi ba ito galing lang sa wholesale market? Paano mo nakilala ang bagay na ito? Ang gamot na ito, kapag nakasalamuha lang ng ordinaryong bagay, may papakita ang bisa nito. Ang gamot na ito ay makapangyarihan. Bihira sa mundong ito. Kung gayon, Master, ano ang halaga ng gamot na ito? Kung gagamitin natin ang walang presyo, walang katumbas. Hanli, wala kang silbi. Paano nangyari ito? Isang araw na, panay ang tawag mo sa akin na tanga. Tapos ka na ba? Ikaw, hindi mo ba tutuparin ang pangako mo ngayon? Dilaan mo ang sahig hanggang luminis. Teka. Hindi ito maaari. Naiintindihan ko na. Nagpapanggap ka lang pala. Sa lahat ng oras na ito, ang pekeng, hilang sage, na si Huang, at ang 2 aktor na yon, malaki ang nagastos mo, ano? Hanli, hindi ko akalain na isa kang mapanlinlang, mapagkunwari at sinungaling. Inarte mo ang lahat ng ito. Para balikan kita, linawin ko ito. Tapos na tayo magpakailanman. Lahat ng panlilinlang mo
ay hindi ka gagawing iba kundi isang aso. Paano mo ako nilapastangan, bata? Tigilan mo ang pagpapanggap, matandang hakluban. Mayabang na bata, paano mo ako siniraan? Pagkatapos kong harapin si Hanli, ikaw na ang susunod. Fu Heng, tama na. Shen Ruizo. Ipinagtatanggol mo na rin. Ang tauna na ito ngayon, sumpa ko. Gagawin ko ang gusto ko sa'yo ngayong gabi. Master Huang, Matandang manloloko, huwag mo akong balakin na ipahamak. atake sa puso dahil sa galit. Kahit acupuncture ay hindi na makakapagligtas sa kanya ngayon. Kung gayon, Lord Lojon, ang kanyang kapalaran ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Matandang Huang. Matandang Huang. Matandang Huang. Ginoong Huang, ayos ka na ba ngayon? Sino ang mag-aakala na ang bisa ng gamot na ito ay kamangha-mangha, maging ang aking mga malalang sakit na nagpapahirap sa akin sa loob ng maraming taon ay gumaling. Batang kaibigan, kailangan kong yumukod bilang pasasalamat. Ang ganoong kalaking kilos, hindi ko matatanggap. Ang gamot na ito ay umiiral upang magpagaling at magligtas na. Si Batang Han ay nagtataglay ng ganoong kahimalang lunas, ngunit nananatiling mapagpakumbaba. Lubos akong humanga. Huang, pasalamatan mo ng maayos si Batang Han. Kung ako yon, hindi ko ito ibabahagi. Iniligtas mo ang buhay ni Huang ngayon. Ililipat ko ang 1 bilyong piso. Bilang tanda ng pasasalamat. Hindi na kailangan. Talaga, dapat ako ang magpasalamat sa iyo sa pagtatanggol mo kanina. Kung hindi, nagtagumpay sana ang mga mapanlinlang na tao. Huwag mo nang isipin yan, Ginoong Huang. Ang pagpapagaling ng tao, ang aking tungkulin. Kung alam lang nila na ang 1 kahon ng ergoto ay makakabili ng panlunas na ito, magkakagulo sila. Mga tanga. Hindi nyo ba nakikita? Hanli, sasabihin ko sa'yo ito. Maaari mong lokohin ng iba, ngunit hindi mo ako maloloko. Wala sa inyo ang aalis ngayon. Tama o mali, husgahan ng kasaysayan. Fu Heng, hindi ko kailangan ng pagluhod mo. Dilain mo lang ang sapatos ko hanggang luminis. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa lahat. Ang katayuan ng pamilya, Fu. Karapat-dapat ba ang isang aso na tulad mo? Hindi ako karapat-dapat. Ngunit wala rin sa inyo rito. Sinusuportahan ng mga Zhang si Ginoong Han. Sinusuportahan ng mga Li si Ginoong Han. Ginulo ni Batang Ginoong Fu ang pulong na ito. Pag-iisipan kong tapusin ang kooperasyon sa mga Ikaw. Uy, Hanli. Ang totoo, alam ko na noon pa. Napuno ka ng potensyal. Ang pagganap kanina ay pagganap lang. Na-miss ka na ni Kir. Binibining Fang. Tungkol kay Ginoong Han, siya ang aking pinagpipitagang bisita. Tungkol naman sa iyo. Hanapin mo ang mahal mong lumayas ka. Ikaw. Hanli. Sumusumpa akong sisirain kita. Ginang Shen, tungkol sa usapin ngayon. Salamat sa iyong tulong. Ngunit tungkol sa pagkuha ng lupa, ako mismo ang hahawak sa pagbit. Ginoong Han, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Sa totoo lang, Sige, ipagpatuloy mo. alam ng lahat na ang White Star Group ay pinahahalagahan ang komersyo higit sa lahat. Kahit sa buong bansa, kakaunti ang makakatalo sa aming impluensya. Ang hindi nakikita ng mga tagalabas ay ang malubhang sakit ng aking ama na nagpapahigi sa kanya. Naghahanap ako ng gamot para pagalingin siya at ibalik ang kaluwalhatian ng White Star. Naiintindihan ko. Ngunit, mayroon talagang 1 dosis lang ang available. Gayunpaman, Ginoong Han, isantabi mo ang iyong pagdududa. Pagalingin mo ang aking ama. Anumang hiling ay matutupad. ang pera ng mayayaman ay napakadaling mas mabuting mag-imbak ng dagdag na kahon ng alak na ergoto. Ginoong Han, kahit napapayag ako sa anuman, dapat may hangganan. Ngunit, Hindi, Ginang Shen, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi iyon ang aking intensyon. Sa pagguho ng aking pamilya, paano ko maiisip ang ganoong mga bagay? Chairman, emergency, ang iyong tiyuhin. Hindi, si Shen He ay naglulunsad ng kudeta. Ano? Ipadala ang utos. Ang aking pamangkin ay nananatiling walang karanasan. Ang White Star Group. Ibigay ang aking mga utos. I lock down ang kumpanya. Opo, sir. Hindi ako ganoon kadaling tao. Hanli, nag-enjoy ka ba?
na mababae ka. Anong mga babae? Malinaw na gusto mong makipag-date, pero itinanggi mo ng malakas. Mga mortal. Napaka-ipokrito ninyong mga mortal. Sige na nga, hayaan mong tulungan ka ng matandang ito. Gusto mo bang palakasin ang iyong sigla o pahabain ang iyong? Ikaw na matandang hukluban, tigilan mo ang pagiging bastos. Mag-ingat ka, baka hindi ito pumasa sa censorship. Mas malakas ang gawa kaysa salita. Gusto mo? Pero hindi ko ibibigay. Nasaan ang gamit? Matanda. Heto. Aray. Ibibigay mo ang mga kayamanang ito. Ang mga basura na yan, puno ang aming mga bodega. Dahil, marami ka. Lagyan mo pa ako ng ilan. Masyado kang sakim. Ano ito? Dahon ng Peach of Immortality. Kalahating piraso, nagpapahaba ng buhay ng 10 taon. Ang laki ng pildoras na yan. Ang girlfriend mo ay nasa panganib ngayon. Dali, pumunta ka sa Mortal Realm. Sige na, sige na. Tumingin ka doon. Hindi. Maliban kung patay na ako. Kung hindi, walang sino man ang makakakuha ng anuman mula sa pamilya Shen. Ang init ng ulo. Ang pamilya Shen nyo. Sumusobra na kayo. Gusto kong makita kung paano nila gagawin. Ako ang CEO ng White Star Group. Ay nga pala. Pamilya pa rin tayo. Nililigtas ko lang ang reputasyon mo. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Makinig ka, Shen Ruizu. Anong klaseng basura ka? Hindi mo ba alam? CEO ng White Star. Naku, hindi ka bagay dyan. May ipapakita ako sa iyo. Ang eleganteng ginang ng Shen. Nahuli kasama ang kanyang kalaguyo. Shen Ruizu, kung gusto mo ng lalaki, hindi ka namin pipigilan. Pero isang walang kwenta? Ano, magaling siya sa kama? Tumahimik ka. Nasaan ang ebidensya mo? Sino ang nangangailangan ng ebidensya? May paraan si Tito para sa'yo. Gusto mo ng lalaki? Paano si Han mula sa real estate? Maging alipin niya, at least makakakain ka. Panalo tayong lahat, di ba? Pero narinig ko, si Boss Han ay nasa 50 anyos na. Kaya ba niyang hawakan ng isang babaeng tulad mo? Itinayo ng aking ama ang imperyong ito. Lahat kayo ay may utang sa kanya. Ng lahat, nasaan ang inyong katapatan? Nawala na ba sa wala? Tama na, ang mga tira-tira ng iyong ama ay walang halaga. Kami ang gumawa ng tunay na trabaho. Amin ang White Star. Alam namin ang totoo. Namamatay na si Shen Jiang. Huwag ninyo kaming sisihin sa paglipat ng panig. Kung hindi si Han, paano naman ako? Aalagaan kita. Sa ibabaw ng bangkay ko. Kung hindi, wala sa inyo ang magtatagumpay. Gusto mong mamatay? Pagbibigyan ko ang hiling mo. Hawakan niyo siya ngayon. Bilisan niyo. Ano ang ginagawa nyo? Hawakan niyo lang siya. Bitawan nyo ako. Mukhang dapat ka nang sumama sa matanda mong ama sa libingan. Ibalik mo yan. Tumayo ka. Tigilan nyo ang pambubugbog. Tumayo ka. Binubuli ang isang babae, nakakaawa. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumati, paano ko malalaman na binubuli ka nila? Ang mga mayayaman ay talagang kasuklam-sukla. Sino ka sa tingin mo? Lumayas ka rito. Ano ako? Kung ako ang tatay mo, hindi papayag ang nanay. Ikaw. Hindi mo alam ang lugar mo. Saan mo inarkila ang murang suit na yan? Nagpapakabayani ka ngayon? Mga langgam na nagtatangkang igalaw ang puno. Aba, tingnan mo nga naman. Ikaw pala ang sugar baby na gumagapang mula sa kama. Isa ka lang gigolo, na isinasa panganib ang buhay mo. Umalis ka na ngayon din. Ipapadaan lang kita. Na parang utot. Ang matyagang langgam ay nakakagalaw ng bundok. Ang kumpol ng langgam ay nakakayanig ng puno. Han Li. Hindi ka kalaban sa kanila. Nararapat kang nasa ilalim ng aking mga paa. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Linisin mo ito ng maayos. Palakas sa balon, naglakas loob na magsalita tungkol sa lawak ng langit. Hindi ka talaga natatakot kay matandang Master Shen, ano?
Matandang Master Shen, walang halaga ang mga salita ng namamatay na tao. Hindi mo naman siguro iniisip na maililigtas ka nito, di ba? Manood ka ng mabuti. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang espesyal na bagay. Sabi-sabi, ang Peach of Immortality ay namumulaklak minsan kada 6,000 taon. Ito ay dahon mula sa punong iyon. Kalahating dahon ay makakapagpahaba ng buhay ng 10 taon. May iligtas ba talaga nito ang buhay ng aking ama? Naman, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Gusto ko ang 100% equity sa White Star Group. Deal. Basta mailigtas lang ang aking ama. Ito ang huling pag-asa natin sa suporta ng korporasyon. Makakakuha tayo ng kwalifikasyon para sa auction. Kalokohan, Shen Ruoxue, nagpapalipas ka lang ng oras at gumawa ka ng ganitong uri ng panloloko para dayain kami, Shen Yishen. Ang kaso ng human trafficking noong nakaraang taon. Ikaw ba ang may gawa niyan? Anong trafficking? Baliw ka na ba? Kahit bumagsak ang langit, kayang-kaya pa rin ng malaki mong bibig na saluhin. Kalimutan na natin ang kaso noong nakaraang taon. Ang trafficking scheme, ang pig butchering scam ngayong taon. Oh, at huwag nating kalimutan ang lahat ng underground casino sa buong Haicheng. Ikaw ang utak sa likod nito, hindi ba? Hinahanap na ng pulisya ang taong ito, pero wala silang nakita. Kung sakaling aksidente kong masabi, Nangangahas kang takutin ako? nangangahas ba ako? Pero narinig ko rin ang tungkol sa relasyon mo sa iyong madrasta. Narinig ko ring buntis na siya ngayon. Naku, binabati kita, Ginoong Shen. Sabay na magiging tatay at lolo. Napakabilis. Papatayin kita. Teka, kalma lang kayo. Panoorin natin ang footage. Dala ko ang anak mo ngayon. Akala niya sa kanya. Tuwang-tuwa siya. Tatay, ipapaliwanag ko. Siya ang unang umakit sa akin. Umalis ka. Tatay, siya talaga ang lumapit sa akin. Manahimik ka. Paano mo nalaman ito? Hindi ko naman pwedeng sabihin na sinabi sa akin ng isang Diyos, hindi ba? Ngayon, wala sa inyo. Dali, kunin niyo sila ngayon na. Ang matandang manyak na yan, bakit hindi mo sinabi? May ganoong kapangyarihan ang Celestial Eye. Anong tinitingnan mo? Wala naman. Dali, hulihin niyo sila para sa akin. Pabagsakin niyo sila, bibigyan ko kayo. Ang White Star Group, ang pinakamalaking bahagi. Hoy, Shen. Malapit na ang kamatayan mo, at hindi mo pa alam. Kaya pala, malapit ka ng mamatay. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Nagbago na ang White Star. Nangyayari na ngayon. Naghihintay na mamatay ang matandang iyon. Tignan mo kung paano ko kayong pahihirapan. Natatakot ako. Hindi mo na abutin ang araw na yan. Damhin mo muna ang kanang bahagi ng tiyan mo. Hindi ba't namamaga at hindi matiis? Pindutin mo. Parang 10,000 karayom ang tumutusok sa'yo. Lene, kalokohan. Ako? Paano nangyari ito? Kamakailan, nararamdaman mo ba ang panghihina ng mga paa at kamay? Medyo kakulangan sa enerhiya. Anong panlilin lang ang ginamit mo? Huwag mo akong lokohin. Kaya pala ang kabit mo, nilalandi ang anak mo. Ngayon ang mga bato mo ay malubhang may sakit. Ang mga bato ay naugnay sa tubig. Sa loob ng 3 araw, magfa-fail ang mga bato mo at mamamatay ka. Nakuha mo ako doon. CJ, paano ko magagamot ang kondisyong ito? Dad, naniniwala ka ba talaga sa kalokohan ng charlatan na yan? Malinaw na sinusubukan niyang paghiwalayin tayo. Umalis ka. Umalis ka na ngayon, aray. Napakagandang ugnayan ng ama at anak. Elroshen, hayaan mo kaming umalis ngayon. At ililigtas kita. Hayaan silang umalis. Pakawalan sila. Paano mo nalaman ang lihim niyang sakit? Nag-bluff lang ako. Mahina lang ang bato niya. Pindutin mo dyan at mararamdaman mo rin. Inumin mo to. Agad kang gagaling. Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Tatay, narito na ang mga resulta. Ano ang hatol? Ikaw, may kakulangan ka lang sa bato.
Tatay, para sa mga lalaking kasing edad ninyo, habang tumatanda, hindi ito maiiwasan. Mayroon nga ako, mga suplemento rito. Hayaan ninyong hanapin ko. Umalis ka. Tawagan agad si Dr. Ye. Pigilan sila bago pa mahuli ang lahat. Agad-agad. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Narito ako para iligtas ang aking ama. May tutol ba, binibining Shen, ang pagmamalasakit ninyo ay naiintindihan. Ngunit kung bawat manggagamot sa kalye ay kayang gamutin siya. Kawalang katuturan yan. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Napakawalang alam. Ako ay ako, walang ibang pangalan. Ang protege ng Sage Healer, si Ye Zuan. Sage Healer Yixuan. Paano ka naglakas loob? Ang pinagpipitagang pangalan ng aking guro ay hindi para sa iyong bibig. Umalis ka na. Dr. Ye, si Han Li ang aking panauhin. Huwag ka nang magsayang ng laway, binibining Shen. Kahit ako, ang tagapagmana ng Sage Healer, ay hindi kayang gamutin ang kasong ito. Paano magtatagumpay ang magsasakang ito? Paano kung magtagumpay ako? Maruming magsasaka, nagsasalita ka pa rin. Binibining Shen, baka naman nagkukutsabahan kayo para nakawin ang yaman ng pamilya. Sa pamamagitan ng pagpatay, ikaw. Tigilan mo ang paninirang puri sa akin. Hindi ko hahayaang saktan mo si Ginoong Shen. Wala nang pagkaantala, Rooks. Tumigil kayong lahat. Tita, Ruizu. Mas pinagkakatiwalaan ang mga tagalabas kaysa Sa pamilya. Magaling. Rooksushen, ikaw ang sariling dugot laman ng aking panganay na kapatid para sa yaman ng pamilya. Ganyan ka kababa? ako. Tita, hindi ko gagawin yan. Ngayon naiintindihan ko na. Magkasabwat kayong lahat, hindi ba? Ang peking doktor na si Ye ay nakikipagsabwatan sa inyo. Si Dr. Ye ay inimbitahan ng pangalawang tiyo para gamutin si ama. Ikaw ay isang tagalabas lang na nangangahas makialam sa mga usapin ng Shen. Walang kwentang basura, bugbugin sila. Han Li, nasaktan ka ba? Ruizu, nawala ka na ba sa katinoan? Sinusuportahan mo ang isang tagalabas kaysa dito napatunayan na ang pagtitiwala sa iyo ng negosyo ng Shen ay isang malaking kapahamakan. Tita, si Han Li ay narito sa aking kahilingan para iligtas si ama. Ang mga ari-arian ng pamilya Shen. Wala akong gusto sa mga yan. Ang tanging hiling ko ay iligtas ang aking ama. Huwag kayong makinig sa kasinungalingan ni Shenhe. Siya ay, paano ka nang ahas? Siya ang iyong pangalawang tiyo. Sasaktan ka ba niya? Hindi ba kita binalaan? Ikaw na walang utang na loob na taksil. Ang pagliligtas sa aking ama ay hindi krimen. Sinubukan niyang agawin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kudeta. Halos pinatay si ama. Tama na. Paano nagkaroon ng aming pamilya ng salot na tulad mo? Ang bibig na yan ay nararapat parusahan. Ruizu, dahil iginigiit mo ang landas na ito, huwag mong sisihin ang pangalawang tiyo. Ang pamilya Shen ay dating kilala sa pagkamahalika at integridad. Sino ang mag-akalang bawat isa sa inyo ay kulang sa pangunahing paghuhusga? Isang hamak na tao na tulad mo na nangangahasabutin ang mga Shen. Ang katotohanang humihinga ka ng parehong hangin tulad ng aming pamilya ay isa ng pribilehiyo. Huwag mong hamunin ang tadhana mismo. Ang tinatawag na pribilehyo ng inyong pamilya ay nakabatay sa katiwalian. Kung may problema kayo, harapin niyo ako. Ikaw. CJ, magpakabayani ka kung gusto mo, hindi kita pipigilan. Disiplina ng pamilya. Tita, pakawalan niyo po si Han Li. Gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos. Tinanggihan mo ang landas patungo sa langit at diretsong sumugod sa impyerno. Hayaan mong ihatid kita kay Yama. Han Li. Ang talisman na ito ay poprotektahan ka. Ito ay tinatawag na teknik ng paglipat ng sakit. Tandaan, isang beses lang magagamit. Dalhin mo lang ito. Bulungan mo lang. Pwede rin ang Ingalls. Ingatan mo ang iyong kayabangan. Walang saysay ito. Paano mo? Nasaktan ka ba? Mga walang kwenta, sugod na. Ama. Ama. Kahit na sa aking pambihirang kasanayan sa medisina. Wala na akong magagawa. Ihanda ang mga kaayusan sa libing. Ang panganay na kapatid ay namatay sa natural na dahilan. Nararapat sa kanya ang isang marangyang seremonya. Ngunit hanggang doon, ang pamilya Shen ay nasa ilalim ng aking kontrol.
Huwag kang magsaya ng maaga. Hanli, nasisiyahan ka bang gumawa ng eksena? Sa pamamagitan nito ay ginagamit ko ang aking otoridad bilang pinuno ng pamilya. Ikaw at ang traitor na ito ay ipapatapon. Mula sa pagpasok sa Haichen, kailanman. Roxy, ang tubig ng dahon ng peach. Bilisan mo. Hindi. Shenhe, ikaw pala. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas. Para sa pera at pag sinubukan namin ni Dr. Ye, napigilan sila, makukumpirma ito ng ikatlong kapatid. Ako. Ikatlong kapatid, bilang kasalukuyang, pinuno ng pamilya Shen. Ako. Ay makapagpapatunay niyan. Ano pa ang hinihintay mo? Dakpin sila. Buti na lang nagdala ako ng dagdag na paghahanda para sirain ang iyong plano. Ikaw. Hanli. Talagang, iniligtas mo ako kanina. Paano ko masusuklian ang kabutihan mo? Pasasalamatan ako. Pasalamatan mo ang mga ninuno mo. Kakaiba, ang mga vital signs na ito ay umaagos na parang ilog. Hindi ito pulso ng namamatay. Siguro, gumagana ang paggamot ko. Ikaw ba? Sinusubukan mo siyang lasunin kanina. Buti na lang at namagitan ako. Walang hiya. Talagang, binabaluktot mo ang katotohanan. Hanli, sino ang makapagpapatunay na hindi mo siya nilalasot? Kung makakaligtas ang patriarka dito, pero kung hindi, kayo ang mananagot. Dr. Yi, ako pong tura. Tinatawag mo ang sarili mong doktor. Sinusundot ang mga nakamamatay na punto. Ano ang pakay mo? Mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Sino ang maniniwala sa isang walang kwentang tulad mo? Magsalita ka. Kung kaya mo. Kalokohan. Sa ilalim ng langit, sino ang makakatalo sa aking kasanayan sa medisina? Medical na pantas, Yi Xianju. Bakit hindi mo na lang sabihin, pati ang Jade Emperor? Nagretiro na ang aking guro. Bakit niya makikilala ang isang basura tulad mo? Hanli, kayo na mga taga-probinsya ay hindi ninyo alam ang alamat ng medical na pantas. Ilang taon na ang nakalipas, nagmakaawa ang mga dayuhang pinuno para sa kanyang pagpapagaling. Lahat sila ay tinanggihan niya. Sa tingin mo, kaya mo siyang ipatawag. Hoy, kapatid na Yi. Pumunta ka sa mansyon ng mga Shen sa loob ng 3 minuto. May magandang palabas na naghihintay. Pinuno ng pamilya Shen, nakuha ko na ang posisyon ko. Ikalat ang balita. Si Shen Roxu ay nakipagsabuatan sa mga tagalabas. At nilason siya. Ako, si Shenhe, ay kumilos ng marangal. Doktor, simulan na ang paggamot ngayon. Tigil. Sa aking harapan. Walang sino mang hahawak sa aking ama. Pangalawang kapatid. Pag-isipan nating muli ito. Gusto mo bang magbahagi ng kanyang kapalaran? Ang mga karayom. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na maglaro ng Diyos. Guro. Hindi po ako maglalakas loob, guro. Naglakas loob ka. Dahil kay Kuyahan, nasaksihan ko ang isang dakilang palabas ngayon. Siya yan. Siya ang may gawa. Siya ang lamason sa iyo. Siya ang may kagagawan ng lason. Kawalang hiyaan. Kami ni Kuyahan ay nagkasundo agad. Bagamat hindi siya manggagamot, may mabuti siyang puso. Hindi tulad mo, na nagsasagawa ng baluktot na panggagamot. Binabaluktot ang katotohanan sa kasinungalingan. Ngayon ay itinataboy kita mula sa aming angkan ng panggagamot. Huwag ka nang manggamot kailanman. Sinumang tumulong sa iyo ay magiging mortal na kaaway ni Xianju. Guro, hayaan niyo akong magpaliwanag. Guro, binayaran ako ni Shenhe. Si Shenhe, para sirain ang pamilya Shen sa kanilang mga panggagamot. Gusto niya silang mamatay. Kasinungalingan. Palayasin sila. Ngayon, palayasin ang mga sinungaling na ito. Dumating si Kuya Yi sa tamang oras. Una, suriin ang kalagayan ni Guru Shen. Namagitan si Kuyahan. Binibining Shen. Huwag kang mag-alala. Gumaling na ang sakit ng iyong ama. Kahanga-hanga. Salamat, Guro Yi. Ang pasasalamat ay kay Kuyahan. Ang kanyang kabutihang loob at husay ay walang kapantay, tunay na walang kapares. Pinararangalan mo ako, Kuya Yi. Kunin mo ang gamot na ito. Gamitin mo ito upang magligtas ng buhay. Gamutin ang marami pang nangangailangan. Ipapaubaya mo sa akin. Hindi na kailangan ng formalidad, ngunit may isang kondisyon.
Bantayan ng mahigpit ang silid ni Guru Shen. Pigilan ang anumang masamang balak. Kuya Han, makatitiyak ka, sa aking presensya, walang sinuman ang maglalakas loob na magbalak ng masama rito. Shen Yi, ihanda mo na ang iyong kabaong. Hindi pa ito tapos. Han Li, salamat. Paano mo ako babayaran? Binibining Shen at Kuya Han, isang tugma na ginawa sa langit. Marahil. Ama, basbasan mo ako. Ang lupang ito, kailangan kong makuha. Kung ganoon, tawagin mo na lang akong daddy sa halip. Mabuting bata. Aking mahal na anak. Hampas lupa. Swerte ka lang nung nakaraan at nakatakas ka. Ngayon, ikaw mismo ang lumapit para mamat. Sa tingin mo ba ay kaya mong magbid para sa lupang iyon? Linawin ko ito. 100 buhay mo ay hindi katumbas ng lupang iyon. Hanli, sa tingin mo ba sapat na ang 3 bilyon para kalabanin si Young Master? Noong nakaraan, nagpakita lang ng awa si Young Master. Talaga bang inakala nakatayo ka pa rin dito? Ang ibang tao, kahit may bilyon-bilyon, amoy mahirap pa rin, habang buhay. Young Master Fu, bakit hindi na lang natin siya italaga sa paglilinis ng banyo bagay sa kanyang estado? Ha ha ha. Ang tahol ng tahol na aso ay hindi nangangagat. Young Master Fu, tinawag kanyang aso. Teka. Hindi ako nagbanggit ng pangalan. Kayo lang dalawa ang tinutukoy ko. Manguyam ka hanggat gusto mo. Ngayon, sisiguraduhin ko, mamamatay ka ng may alam. Ang lupang isusubasta ngayon ay magiging commercial district. Nagkakahalaga ng 5 bilyon. Kailangan ng suporta ng korporasyon para makapag-bid. Hindi ka nga qualified. Pagkatapos kong makuha ang lupang ito, paluluhurin kita sa harap ko habang hawak mo ang abo ng patay mong ama. Pinapanood mo akong durugin ng pamilya mo sa piraso. Baka aksidente ko pang tamaan ng ulo ng patay mong ama. Ano nga ba ang kasabihan? Abo sa abo. Ang isang walang kwentang basura at ang kanyang patay na ama ay perpektong magkapares. Young Master Fu, napaka maalalahanin. Pagbabayaran niyong lahat ang mga salitang ito. Nasaan ang imbitasyon? Anong imbitasyon? Magmakaawa ka sa ibang lugar. Ito ay isang auction house. Umalis ka. Nandito ako para sa subasta. Nandito ba ang tito mo o ang tita mo? Umalis ka. Hoy, Sinabi ko na sa'yo. Hindi ka kwalipikado na makapasok. Binatang Master Fu, isang malaking karangalan. Sana sinabi nyo agad. Sana sinamahan na kayo ng mga tauhan ko dito. Gawin nyo ng maayos ang trabaho nyo. Huwag ninyong hayaang makapasok ang bawat ligaw na aso. teka. Bakit hindi niya kailangan ng imbitasyon? Paano mo maihahambing ang sarili mo kay binatang Master Fu? Ang prestihiyo ng pamilya Fu ay marahil lampas sa iyong pangkaraniwang pag-unawa. Hanli, gusto mong makapasok? May paraan. Lumuhod ka sa harapan ko ngayon at baka bigyan kita ng posisyon sa paglilinis ng palikuran. Tapos, makakapasok ka ng legal. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang pag-abala sa'yo ni binatang Master Fu ay pagpapakita na ng awa. Alamin mo ang iyong lugar. Ang isang probinsyano na tulad mo ay dapat magpasalamat na makipag-usap kay binatang Master Fu. Huling pagkakataon, umalis ka na ngayon. O kailangan kong Tama na. Aking mahal na pamangkin. Nakakadiring utusan. ayusin mo na siya agad. Hindi ko may mura ang nakikita ko. Opo, sir. Mga gwardya, kung ako ay utusan, ikaw ay mas mababa pa sa wala. Anong nangyayari? Matandang Huang. Sinusubukan niyang guluhin ang subasta. Tinuturuan ko lang siya ng magandang asal. Hindi na kailangan ng iyong pamamagitan. Binatang Han. Magkakilala kayo. Hindi yan tama. Baka nagkakamali ka lang. Sino ang mag-akala na ang seguridad sa subastang ito ay minamaliit ang iba? Siya ang orihinal na may-ari ng Supreme Jade. Sa appraisal event, namangha si Hanli sa lahat ng naroroon. Matandang Huang, nagtataka ako kung ang subastang ito ay bukas sa isang tulad ko. Siyempre naman, sa personal kong garantiya, sino ang maglalakas loob na tumutol? Umalis kayong lahat. Opo, sir. Malaki ang impluensya ni Matandang Huang. Ikaw na naman. Binatang Fu, bakit ang mga tinatawag na eksperto ay laging nakikisalamuha sa mga hamak na tao? Ang lakas ng loob mo na punahin ako, hindi ka karapat-dapat. Binatang Han, mauna ka. Sa presensya ko, walang maglalakas loob na gumawa ng gulo. Maraming salamat.
Hampas lupa. Hanli, magbabayad ka para dito. Matandang Huang, narito ka para sa subasta ng lupa. Nagkakamali ka, ang unang bahagi ay nagtatampo ng mga bihirang pamana at antigo. Ang ilang bagay ay nabanggit lamang sa mga makasaysayang kwento. Ang huling bahagi ay para sa mga subasta ng lupa. Mga antigo. Tama. Binatang Han, gusto mo bang muling humanga sa akin? Huheng, ang parusa ngayon ay hindi pagluhod. Mata ng langit, buhay. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo sa subastang ito. Ang kaganapan ay hahatiin sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay nagtatampok ng mga pambihirang pambansang kayamanan mula sa imperial na nakaraan ng China. Ang aming pambungad na lote, Brookiln Vase, koleksyon ng imperyo. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko inakalang makikita ko pa ang isang buong Ru artifact. Sabi na nila, mas mabuting magkaroon ng isang John piece kaysa 10,000 piso. Mas mabuting magkaroon ng isang Ru shard kaysa 10 John works. Ang vase na ito ay magiging akin sa anumang paraan. Pambungad na tawad, 500 milyong piso. 600 milyong piso. Binatang Ginoong Fu. Ang walang kwentang vase na ito ay hindi sulit sa ganoong kalaking halaga. Makakahanap ka ng mga ganito sa anumang tindahan ng antike. Ano ang alam mo? Ngayon, kahit isang Ru shard ay mahirap nang hanapin. Malinaw na determinado si Huang. Nasuportahan si Hanli ng buo. Magkasama sila dito. Ngayon, hindi ko sila hahayaang magtagumpay. 800 milyong piso. Binatang Han, ang batang mayaman na ito ay patuloy na mapilit. CJ, 1 bilyong piso. Matandang Hangal. Nang ahas kang hamanin ako? 1 bilyon at 500 milyong piso. Ito ay 2 bilyong piso. 2 bilyong piso, isang beses. 2 bilyong piso, 2 beses. 3 bilyong piso. Hanli, paano mo ako malalampasan sa tawad? 3 bilyong piso, isang beses. 3 bilyong piso, 2 beses. 3 bilyong piso, 3 beses. Nabenta. Binatang Han, anong kabaliwan nito? Hahayaan mong mapunta ang Ru treasure na ito sa kanilang mga kamay. Ito ay isang sakuna. Totoo ba yan? Huwag po kayong mag-alala, Grandmaster Huang. Malalaman din natin agad. Ginoong Fu, mahalaga ang basurang florera na ito. Pero hindi naman 3 bilyon. Sa mga bihirang kayamanan na tulad nito, sa aking mga kamay. Kaya kung paramihin ang halaga nito ng 10 beses, o kahit 20 beses. Kung gayon, magkakaroon tayo ng walang katapusang kayamanan. Ang galing ni Ginoong Fu ay nagniningning. Kung gayon, wala nang magagawa si Hanli, kundi lumuhod sa harap mo. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi siya aalis ng buhay. Ang huling item natin ang Night Pearl. Ang panimulang bid para sa kayamanang ito ay 3 bilyon. Night Pearl. Ito pala ang matagal nang nawawalang Night Pearl. Grandmaster Huang, ang mga makamundong pag-ari ay pinaghalong katotohanan at ilusyon. Katotohanan at panlilinlang. Minsan, ang nakikita ay hindi laging totoo. Fu Heng, dumating na ang iyong paghuhuli. Magbabayad ka, tinutupad ko ang aking mga pangako. 4 na bilyon. 5 bilyon. Binabati kita, Ginoong Fu. Hanli, hindi mo ako matatalo. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa auction ngayong araw. Matagumpay na nagtatapos ang auction na ito. Ang 2 natitirang item na ito ay hindi maayos na masuri ng aming mga appraiser, kaya i-auction namin ang mga ito. Ang panimulang bid para sa 2 ay 1 milyon. Basura, paano naaprubahan ng kalat na ito? Tulad ng ilang walang kwentang tao na hindi dapat pinapayagan sa auction house na ito. Ito. Pwede kaya, Binatang Han? Ang mga piraso na ito ay tila ordinaryo at walang kakaibang katangian. Nagbid ako ng 3 milyon. Nag-aalok ako ng 3 milyong piso. Nabenta sa 3 milyong piso. Binatang Han, sa tingin ko masyado kang maingat. Ang 2 bagay na ito, baka hindi sapat laban sa mayamang bata na yan. Hindi rin kita matutulungan. Matandang Ginoong Huang, hindi mo naintindihan. Ang 2 kayamanan na ito ay bihira at napakahalaga. Walang hiyang nagmamayabang pa rin. Hanli, bakit hindi ka nalang maging duwag kaysa ipahiya ang sarili mo? Sige, ngayon, sa harap ng lahat,
Dudurugin kita. Hanli, narinig mo ba ang sinabi ni Ginoong malinaw na basura? Bakit ka pa nagpapanggap? Sa tingin ko ngayon, madidismaya si Ginoong Few. Ang 2 piraso kong ito, kahit alin sa mga ito, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng bagay dito ngayon. Hanli, nababaliw ka na ba? Isa sa mga piraso mo ay mas mahalaga kaysa sa lahat dito. Sa tingin ko, talaga, hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kaba. Iminumungkahi ko. Baliin ang mga binti niya. Upang panatilihin ang dignidad ng subastang ito. Gusto ng batang ito ng gulo. Payaso, naghahanap ng gulo. May tao. Bugbugin siya. Teka. Binatang Huwag, huwag ka nang maging misteryoso. Ano ba talaga ang pakay mo? Isang bato mula sa langit ang nahulog sa bundok Jade at naging Jade. Nakuha ito ni Bayan He ng Chu at iniharap sa hari ng Chu. Nang pinag-isa ng Qin ang lupain, kinuha nila ang bagay na ito at inutusan si punong ministro Lisi na gawin ang Imperial Seal. Nakaupit dito ang mandato ng langit. Naway matanggap ang mahabang buhay at walang hanggang kasaganaan. At ito, ang Imperial Seal ng China. Ang He Jade. Hanli, sa tingin ko, nababaliw ka na talaga. Kumuha ka ng sirang bato at tinawag itong He Jade. Bakit hindi mo nalang sabihin ito, ang panghilod ng paa ni Qin Shi Huang? O kaya, lahat kayo? Naniniwala ba kayo sa kanya? O naniniwala na ako ang ika-28 apo ni Qin Shi Huang? Mag-ingat. Hanli, alam mong hindi mo maloloko ang sinuman, kaya sumusuko ka na, ano? May tao, hulihin siya. Ito. Marunong naman kayong magbasa, di ba? Sagradong seremonya sa Bundok Tai, inilabas ng hari ang imperial na selyong Jade. Hinahamon ang kalangitan gamit ang kanyang talim. Mula ngayon, ang mga mortal na hari ang mamumuno sa sangkatauhan. Hindi ko inakala na ang matandang ito ay mabubuhay pa upang masaksihan ang gayong mga kayamanan. Ang imperial na selyong pamana. Binatang Han, tinatawag mo ba itong tuna? Og, kalokohan, makinig ka, Hanli. Ang batong iyan ay hindi makakalinlang ng sinuman. Niloloko mo ba ako? Kung gayon, ipaliwanag mo ang pinturang ito. Kung ang mga trinket na ito ay tunay na kayamanan, kukunin ko ang apelyido mo. Ang pinturang ito ay isang ang replika. Sa wakas, inaamin mo na ang totoo? Huli na. Ang tunay ay nasa ilalim. Ano? Basura ay basura pa rin. Isang pula ka na nangangarap maging Phoenix. Hanli, dumating na ang oras mo. Lanan. Wow. Ito, maaari kaya itong katotohanan na nakatago sa kasinungalingan. Kasinungalingan na nagtatago ng katotohanan. Maestro Huang, nakikilala mo ba ang obrang ito? Sa pampang ng Iloglo, isang diyosa ang bumaba mula sa Eastern Jin Dynasty. Orihinal na gawa ni Gu Kaizi, ang scroll na Ode to the Goddess. Masaksihan ang 2 pambansang kayamanan. Sa isang araw, ito ang ipinagmamalaki ng ating bansa. Ang kaluwalhasyan ng ating bansa. Imposible. Nag-aalok ako ng 2 bilyong piso, 3 bilyong piso. 4 na bilyong piso rito. Mga kagalang-galang na bisita. Ang 2 pinturang ito, ang idodonate, ang 5,000 taong kasaysayan ng ating bansa. Ang 2 pambansang kayamanan na ito ay may mas malaking kahalagahan sa kasaysayan kaysa sa kanilang material na halaga. Ginoong Huang, ipinagkakatiwala ko sa iyo na i-donate ang mga cultural relic na ito sa ating bansa. Hayaan silang makahanap ng kanilang tamang tahanan. Binatang Han, sigurado ka ba? Ang halaga nito ay maaaring ikagulat ng mundo. Lubos akong sigurado, ngunit naiintindihan ko. Ako ay mapagpakumbaba, ngunit ang aking tungkulin sa bansa ay nananatili. Ang mga kayamanan ng ating mga ninuno ay hindi dapat ipunin ng isang tao. Binatang Han, ang iyong marangal na isip, ang isang tunay na bayani, ay naglilingkod sa bansa at sa mga tao nito. Hanli, tigilan mo ang pagpapanggap. Makinig ka ng mabuti. Nakakuha ko ng 2 napakahalagang artifact ngayon. Sapat ang halaga nila upang ikaw ay mamatay. Salamat sa pagpapaalala. Ang iyong tinatawag na mga kayamanan ay walang kwentang peke. Walang kwentang peke. Makinig ka, Hanli, kung ang aking mga obra maestra ay mapatunayan. Peke. Sa publiko ay luluhod ako at dilaan ang iyong sapatos. Wala pang 100 tunay na piraso ng Ruware ang umiral.
Kahit si Heshen, ang opisyal ng dinastyang Qin, 1.5 lang ang nakolekta sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang base para sa inscription. Kuskusin mo ng kamay mo, iyon ang magpapatunay sa pagiging tunay nito. Nakuha ko, Hanli. Ngayon, ipapaharap kita sa katotohanan bago ka mamatay. Mas malakas, Pag-isipan mo kung paano mo gustong mamatay. Ito. Paano ito posible? bakit hindi ito possible? At ang maalamat na perlas ng gabi mo, mas katawa-tawa pa yun. Ay at, kaninang umaga, nakaapak ako ng tayo ng aso para sa swerte. Hindi ko pa nga napupunasan. Heto, Nagkutsabahan kayo sa subasta, mga gwardya. Bugbugin nyo si Hanli at itong si Huang hanggang mamatay. Binatang Fu, kung ipipilit mo ito, kailangan ka naming paalisin. Ang korporasyong ko ay may maraming mapagkukunan. Nangunguna sa lahat ng negosyo sa lungsod ng dagat. Ang kaawa-awang bahay subasta mo. Anong magagawa mo rito? Hindi kami direktang kikilos, ngunit ang subastang ito ay magkasamang inorganisa ng malalaking korporasyon, labagin ang mga patakaran at madidiskwalipika ka. Binatang Fu, ang lupang iyot. Hanli, kapag napanalunan ko ang subasta, bilang na ang mga araw mo. Ang lupang ito ay nagsisimula sa 5 bilyon. Nagsisimula na ang bukas na subasta. Ginoong Han, sa kasamaang palad, hindi ka karapat-dapat sa subastang ito. Hanli, ang dami mong ginawa para sa dakilang gawaing ito. Hindi ka ba napapagod? Linawin ko lang, hindi mo makukuha ang lupang ito. Walang pag-asa. ang ari-arian na ito, hindi mapupunta sa mga kamay mo. Hanli, napansin mo bang walang lumalaban sa akin sa subasta? Ipaliwanag ko, malaki ang ininvest ng korporasyong Fu para makuha ang lupang ito. Walang magagawa kundi panoorin habang ginigiba namin ang mahal mong tahanan, piraso-piraso. Hanli, lumuhod ka sa harapan ko ngayon. Ang isang lalaking tulad mo ay dapat nakaluhod. Lumuhod. Sabi ko lumuhod ka. Kung magiging mapagbigay ako, baka may matira pa sa inyo na palikuran. Sino ang nagsabing hindi kwalipikado si Han? Ang White Star Group ko ay magbibigay kay Ginoong Han ng 10% shares. Shen Ruizu, naglakas loob kang magpakita. Kaya pala, talagang nakikipag-ugnayan ka sa Hanli na ito. Tamang-tama, ngayon, luluhod kayong dalawa at hihingi ng tawad sa akin. Paano ka naglakas loob? Hayaan mong linawin ko. Buong suporta ng White Star Group si Ginoong Han. Ang isang acting CEO ay walang kapangyarihan. Ang huling balita ko, ang chairman mong nakarete ay kumakapit pa rin sa buhay. Halos hindi na humihinga. Kung hindi dahil sa paggala ng aking ama sa inyong grupo, matagal nang bumagsak ang White Star Group. Ikaw. Pagkatapos nating makuha ang lupang ito, dudurugin ng Fu Corporation ang White Star Group. Kung gayon, hindi ka na magiging karapat-dapat na dilaan ng aking sapatos. Hayaan na ang hawakan ng aking kama. Batang Ginoong Fu, bakit mo hahayaan ang babaeng ito sa iyong kama? Nagpapanggap siyang malinis, pero sigurado ako, ligaw siya sa likod ng saradong pinto. Gusto ko ang mga matatapak. Hanli, panoorin mo ang babae mo na sumakay sa akin. Sa aking kama. Ikaw, Fu Heng, sinusuportahan ako ngayon ng White Star Group. Kwalipikado akong mag-bid. White Star Group, ha? Ipakita ang autorisasyon. Patunayan ang iyong kapangyarihan. Walang saysay ang mga salita ng isang acting CEO. Makinig kayong mabuti. Kukunin ko ang lupang ito. Ano man ang mangyari, ang Fu Corporation ay nagbid ng 10 bilyong piso. Natatakot ka na ba ngayon? Yumanggi ka ng tawad habang kaya mo pa. Baka hayaan ko pa ang White Star Group na makahinga. Kung hindi, kapag namatay na ang matanda mong ama, sa tingin mo makakaligtas ka pa? Mas mabuti pang tandaan mo ang bawat salitang sinasabi mo. Nako, please, nanginginig ako sa takot. Ini-imagine ko na. Pagkatapos masira ang pamilya ninyong Shen, kung saan mapupunta ang mga babae ninyo, siguro, hahanapan kita ng bahay aliwan para makakuha ka ng tamang pagsasanay. Shen Ruoxu, malamang, hindi mo nga alam kung paano magpasaya ng lalaki. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang magtuturo sa iyo. Malaki ang magiging halaga mo doon. Ikaw, Ha ha ha. Fu Heng, ito ay sa pagitan lang nating dalawa. Subukan mong galawin si Shen Ruoxu. Hanli, tandaan mo ang sinasabi ko, ngayon, wala sa inyo ang makakalabas dito ng buhay. Tamang-tama, ang mga auction mo, ang kumpanya mo. Pagkatapos ng araw na ito, dudurugin silang lahat ni Fu Heng.
Young Master Fu, anong nangyayari dito? Nagkasundo kaming itigil ang pagbid. Binabantaan mo ang kumpanya at lahat ng tao. Hindi ka ba natatakot na magsalita? Magsalita, hindi ka mabubuhay para magsalita. Si Shenrue muna ang haharapin ko. Anong ginagawa mo? Sino ang nangahas na saktan ng aking anak? Shenjiang, Ama, hindi ka. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako mamamatay. Tama. Ikaw siguro si Hanli. Bilang patriarka ng pamilya Shen, formal akong nagpapasalamat sa ating tagapagligtas. Sobrang, hindi na kailangan ng formalidad, patriarka. Rooks, lumuhod ka sa harap ng ating tagapagtaguyod. Hindi na kailangan, Presidente Shen, kung nais niyong magpakita ng pasasalamat. Ang lupain na ito, ang huling hiling ng aking yumaong ama. Hinihingi ko ang inyong pahintulot. Ang lupain na ito, ang White Star Group ay nag-aalok ng 20 bilyong piso kay Ginoong Han. Mayroon bang tutol, mga ginoo? Kagagaling lang ng patriarka. Ang White Star ang nangunguna sa Haicheng. Binabati ka namin. binabati kita. Kayo. Lahat kayo ay binabayaran ni Fu. Nang ahas kayong tumalikod. Hayaan ninyong linawin ko. Ang pamilya ko ay lalaban. Hanggang sa huling hininga. Paano nagkaroon ng isang taong kasing walang hiya? Tulad mo, sobra ang pagtingin mo sa sarili mo. Sugod. Hindi ka mangangahas. Kung hindi dahil sa awa ng aking ama, sa tingin mo ba ang White Star ay makakaligtas? Ha? Fu Tianxiong. Kung takot ka, dalhin mo ang mga tauhan mo at umalis ka. Fu Heng, ininsulto mo ang aking anak. Hindi mo ginagalang ang aking tagapagligtas. Tuturuan kita nang hindi na ituro ng iyong ama. Malalaking salita. Sa Haicheng, walang nangahas na hamunin ang mga Fu. Tatay, dumating ka na rin, tatay. Huwag kang Tingnan ko nga kung sino itong Presidente Shen, Fu Tianxiong. Ang anak mo, ang lakas ng loob. Narinig ko, nagpipigil lang siya dahil nirerespeto niya ang posisyon mo, kaya hindi niya ako hahamunin. Ako. Tatay, ang pagkuha sa lupaing ito ay nangangahulugang ang Fu Corporation, ang mamamayani sa Haicheng. Manahimik ka. Presidente Shen. Ito ang aking pagkukulang bilang isang ama. Pakiusap maging maluwag ka at patawarin ang aking anak. Kung aaminin mong mahina ka sa pagpapal, kailangan kong makialam at turuan siya ng maayos. Sigaw. Ginoong Han, tingnan mo. Kapag tinalikuran ang kabutihan ng mundo ay misteryosong nagkakaisa. Fu Heng, tandaan mo ang mga salitang ito. Salamat, Ginoong Han. Salamat, Presidente Shen. Salamat, Ginoong Han. Ngayong nakuha na ang lupain ito. Ginoong Han, bakit hindi ka sumama sa akin, sa aming punong tanggapan, pagkatapos mo? Hanli. Ang totoo, alam ko na noon pa na makukuha mo ang lupaing ito. Ang nakaraan kong relasyon sa kanya ay para lang mangalap ng impormasyon sa mga kakumpetensya. Bukod pa rito, ipinagbubuntis ko ang anak mo. Hindi ka karapat-dapat. Umalis na tayo. Ginoong Han. Ito ay tungkol sa plano ng pagpapaunlad ng lupa. Tingnan ninyo. Hawak mo na ngayon ang titulo ng lupa na ito, kaya mahalaga ang iyong opinyon. Paano natin ito pauunlarin? Susundin namin ang iyong direksyon. Madalas sabihin ng yumaong kong ama, maraming lumang kapitbahay ang lumipat na. Gusto kong gawing bagong komunidad. Ang lupang ito, para salubungin muli ang ating mga lumang kapitbahay. Inobasyon na may tradisyon. Pamana na walang pagpigil. Ginoong Han, tunay kang kagalang-galang. Ang proyektong ito ay personal kong pananagutan. Ama, ang iyong kalusugan. Ha! Salamat kay Ginoong Han, mas masigla ako kaysa dati. Ayos na kung gayon. Lanan, upang ipakita ang aking sinseridad at gantihan ka sa pagliligtas ng aking buhay, maging magkapatid tayo sa dugo ngayong gabi. Rooks, tawagin mo siyang Ninong. Shen, Presidente Shen, hindi na, ito kailangan. Minamaliit mo ba ako, Shen? Ama, hindi iyon ang ibig sabihin ni Hanli. Hahaha, alam kong mabait si Ginoong Han at nagpapagaling ng may sakit. Wala siyang kapantay. Hindi pa kasal si Roxy. Maaari bang ligawan siya ni Ginoong Han? Ama, Kung hindi tatanggi si Ginoong Han, ituturing ko itong pahintulot. Ngayong gabi, pumunta ka sa aking bahay para uminom. Kung pagod, manatili ka rito. tigilan mo ang pagpapanggap. Bumangon ka. Paano mo nalaman? Halos hindi ako uminom ng alak. Sinusubukan ko lang pasayahin si tatay.
Huwag mong isipin na hindi ko alam ano ang binabalak mo. Gusto ko lang subukan ang elixir ni Taisang Laojun. Ano? Huwag na lang. Taisang Laojun, binaliktad ba niya ang paggawa ng elixir? Kayo talagang mga kabataan ay may matibay na pangangatawan. Umalis ka. Mainitin pa rin ang ulo mo, binatang Few. Ano to? Para patahimikin ako? Naparito ako para pag-usapan ang negosyo. Hawak ko ang mga sikreto sa kalakalan ng pamilya Shen. May ambisyon kang sirain sila. May iba pa. Han Li. Noong bata pa, dito ako nakatira. Dito ako lumaki sa mga kalye na to. Yung flower bed doon ako naglalaro, gumagawa ng mudpiece noong bata pa ako. Kung dito ka lang nakatira, saan mo natutunan ang mga kasanayan mo sa medisina at pagtatasa ng antik? Paano kung sabihin kong natuto ako kay Master Lao Tzu? Maniniwala ka ba? Sige, itago mo na lang ang mga sikreto mo. Hoy, ipapakita ko sa'yo. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa ninyo? Habulin sila. Takbo. Dali, Roxy, takbo. Tigilan niyo ang paghabol sa kanila. Tulungan niyo muna ako. Buisit ka. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ad, Tandaan mo to, sa hinaharap, huwag kang masyadong mayabang. ha? Fang Bear. Fu Heng, ikaw pala. Shen Ruizhou. Sa wakas, nasa kamay ko na rin kita. Huwag kang mag-alala, dahan-dahanin kita. Matanda, alam mo ba kung anong oras na? Naglalaro ka pa rin? Ang sugat. Halos, naayos ko na. Hindi na masakit na yon. Paano ako napunta rito? Kung hindi kita nakita, patay ka na sana doon. Roxy, kailangan kong hanapin si Roxy. Kung masaktan ka ulit ng ganito, hindi na kita maililigtas. Ang Ergoto liquor ay may 20 taong gulang na reserve. Dapat banal ka, pero pinagsasamantalahan mo ang mahina. Ito ang Maro Cleansing Pill. Sa loob ng 6,000 taon, 2 pildoras lang ang nagawa ko. Ang mga ito mismo. Kailangan kong agawin mula sa maduduming kamay ng unggoy na yon. Ang lakas nito ay nakakabigla. Ano-ano ang nangyayari sa akin? Wala kang katulad sa mga mortal, pero laban sa mga nilalang sa langit. Ibang usapan na yan. Huwag mong kalimutan, ang aking 20 anyos na alak. Hindi lang 20 anyos, kahit vintage 82 pa, kukunin ko para sa'yo. Tama na ang daldal, bilisan mo at bumaba sa mundo ng mga mortal. At iligtas ang iyong kasintahan. Aalis na ako, hanggang sa muli.
Sa ganitong bilis, hindi ka makakarating. Aba, tumingin ka doon. Ikaw na matandang hukluban. Ginagawa mo na naman ang panlolokong ito. Ano ang ginagawa mo? Ginagawa ko ang trabaho ko. Ikalat ang aking utos. Walang ni isang langaw ang makakalusot. Naiintindihan. Fu Heng, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Ikaw pa ang magle-lecture sa akin tungkol sa mga kahihinatnan nang ang pamilya Shen ay binyuli at binugbog ako. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan nang magsanib puwersa kayo ni Hanli para guluhin ako? Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Kinukuha ko lang ang lahat ng sa akin. Kung mamatay ako, wala kang makukuha. Sino ang nagsabing papatayin kita? Ikaw ang aking alas. Bukod pa rito, hindi ko kayang iwan ka. Ano ang gagawin mo? Gagawin ng ang White Star Group. Nababalik na ang dating nitong ganda ngayon, pero nasa kamay ko pa rin kayo. Hindi ako nagtitiwala sa pamilya mo. Ang matandang iyon, iiwan niya ang sarili niyang anak nang walang pag-aalinlangan. Gusto kong makita kayo, ang pamilya Shen, na magkawatak-watak. Sasabihin ko sa iyo. Darating si Hanli at ililigtas ako. Siguradong darating siya. Huwag mong banggitin sa akin ang taunang iyon. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ako nagkakamali, malamang hindi na siya. Makakatayo sa buong buhay niya. Ano ang sinabi mo? Ano ang nangyari sa kanya? Young Master Fu, bakit mo pa siya kinakausap? Dapat ko ba siyang turuan ng leksyon? Young Mistress Shen, tahimik ka na ngayon. Fang Kea, pagsisisihan mo ang pagsunod kay Fu Heng. Pagsisisihan mo ito. Typical na Miss Shen, matigas pa rin ang dila. Hindi mo ba nakikita? Ikaw ang nakatali ngayon. Sa wakas naiintindihan ko na. Kung bakit hindi ka pinili ni Hanli, ang babaeng tulad mo ay nararapat na tapakan ng mga lalaki. Hindi ka mas mahusay kaysa sa kanya. Ayos lang, ako mismo ang magtuturo sa iyo ng leksyon ngayon. Hayaan mong makita mo miss kung ano ang pakiramdam na maging isang laruan. Ano ang magiging hitsura mo. Ano ang ginagawa mo? Sino ang nagsabing pwede mo siyang hawakan? Fu Xiao, mag-isa lang siya. Walang pakialam kung mamatay siya. Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa'yo. Umalis ka. Huwag kang magpumiglas. Walang darating para iligtas ka. Kapag ako mismo ang nakawasak sa White Star Group, ako ang unang magpapadala sa'yo para ibenta sa ibang bansa. Fu Heng, bastardo ka. Bastardo, wala ka pang nakikita. Ito ay isang bagay na ginugol ko ng malaking halaga para makuha. Bitawan mo ako. Inumin mo. Mas gugustuhin mo ang mga lalaki kaysa dati, higit pa sa dati mong kagustuhan. Ako muna ang titikip. Ah. Hindi. Ruoxu. 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 Hanli, paano mo nagawa yan? Fu Heng, patay ka sa akin. Ruoxu. Tulong, may tao ba dyan? Lalabanan kita hanggang kamatayan. Hanli, lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Shen, dalhin mo si Shen Ruizo palayo. Pangako ko, hindi na kita guguluhin pa. Hanli. May lakas ka ng loob. Utang mo kay Roxy ang lahat. Ang sipa na ito, ang kabayaran mo. Huwag mo akong saktan. Roxy. Boss, ang White Star Group ay mayroon lamang isang amo. At ako yon. Pinilit mo akong gawin ito. Presidente Shen, may mali. Manatiling kalmado. Ang aming mga kumpidensyal na file ay kumalat sa merkado. Ang ibang kumpanya ay nakatingin sa amin na parang gutom na lobo. Bamaha ang mga balita ng iskandalo ng White Star. Paano nangyari ito? Hanli, boss, anong sorpresa ang inihanda mo? Nag-imbita ka ng lobo sa aming tahanan. Hindi kami kailanman ipagkakanulo ni Hanli. Ipaliwanag mo ito. Nakipagsabuatan si Shen Ruoxu kay Hanli upang sirain ang White Star Group.
Paano mo ito pananagutan? Hindi matatawaran ng ebidensya, Ginoong Shen. May huling salita ka pa ba? Mukhang naapektuhan ng iyong sakit, ang iyong paghuhusga. Ito ay pananabutahe, boss. Ayaw mong aminin ang iyong kawalan ng kakayahan. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Maraming kumpanya ang nagsasanib puwersa. Sinasabi ko, dapat kang bumaba sa pwesto. Ito ba ay paghihimagsik? Binuo ko ang White Star mula sa wala. Ang barkong ito ay kayang lampasan ang anumang bagyo. Maniniwala ba sila doon? Ako pa rin si Shen Jiang. Huwag kang lumampas sa iyong limitasyon. Han Li. Bakit ang tagal mo? Huwag kang mag-alala, hindi na ito mangyayari muli. Sa opisina, ngayon na. Shenhe, napakatalino mo. Kapatid, bakit mo naman nasabi yan? Si Ruoxu ay sarili mong pamangkin. Paano mo nagawa, kapatid? Nandito ako sa harap mo, sinusubukan mong ilipat ang sis. Mag-isip ka man lang ng kapanipaniwalang dahilan. Ipinapangako ko sa lahat dito, tiyak na imbestigahan ko, nang husto ang bagay na ito. Anong autoridad ang gagamitin mo sa pag-imbestiga? Ang ebidensya ay nasa harap na ng inyong mga mata. Paano mo babayaran ang mga pagkalugi ng lahat? Hindi dapat maging diktadura ang White Star Group upang maiwasan ang mga insidente tulad ngayon na mangyari muli. Dapat kang bumaba sa pwesto ng pusa. Impossible. Dahil sa paggalang sa ugnayan ng pamilya, tinatawag pa rin kitang kapatid. Ngunit kung tatanggi ka, wala kang magiging anuman. Ikaw, ang pagbagsak ng pamilya Shen ay gawa mo. Ang tagumpay ay binuo sa hindi mabilang na sakripisyo. Ngunit masyado kang malambot ang puso. Masyado kang mahina para kumilos. Ngayon, ako ang magdedesisyon para sa'yo upang makamit ang kadakilaan. Kailangan mong putulin ang pinakamalapit na ugnayan. Pirman mo ang dokumentong ito at ililigtas kita. At tungkol naman sa akin, taksil na pamangkin, ako, si Shen Jiang, ay namatay na minsan. Sa tingin mo ba ay matatakot ako sa iyo ngayon? Mga taon ng pagsisikap ay maaaring masira, ngunit hindi ito mapupunta sa iyong mga kamay. Chairman Shen, kaya ikaw pala ang may pakanan nito. Ikaw ang pinakamataas sa Haichen. Paano ako maglalakas loob? Ikaw. Fu Tianxiong, naglakas loob kang saktan. Mula nang kalabanin mo ang Fu Corporation, hawak ko na ang buhay mo. Simula noon, gawin nyo na. Bakit ka pa lumalaban, matanda? Pirmahan mo ito at palalayain kita. Simula bukas, malalaman ng buong Haicheng na namatay si Shen Jiang sa ambush ng Fu Corp. Ako ang magiging CEO ng White Star Group. Iaanunsyo ko na isang pagkakamali lang ito. Pagkatapos, makikipagtulungan ako sa Fu Corporation ng Hayagan. Ipaggaganti ako ng anak ko. Huwag kang mag-alala sa kanya. Magkikita rin kayo agad. Ang walang kwenta kong anak ay hindi bihasa, pero magaling siyang magpahirap. Tungkol naman kay Han Li, wala siyang kwenta. Hawakan mo siya at mamamatay ka. Tatay, ayos ka lang po ba? Salamat sa Diyos at ligtas ka. Paano ka nakatakas, Han Li? Tanungin mo ang lumpo mong anak tungkol doon. Gawin niyo na ngayon. Anong gusto mo? Lumayo ka, Fu Tianxiong. Ulitin mo ang sinabi mo, wala akong kinalaman dito. Siya iyon. Siya ang may gawa. Siya ang nag-utos sa akin. Ikaw, anong sinabi niya? Gusto niyang pabagsakin ang lahat para maging CEO siya. Nagsasabi ako ng totoo. Patawarin niyo ako, pakiusap. Palalayain kita. Bago sumikat ang araw bukas, kailangan umalis ang pamilya Fu sa Haicheng at huwag nang babalik pa. May huling salita ka pa ba, Shenhe? Ang tanging pagkakamali ko ay hindi kita inalis agad. Isang hamak na tulad na umabot sa ganito kataas. Hindi ito makatarungan, kaya ano kung galing ako sa mahirap na pinagmula? Pinagsasamantalahan mo ang mahihirap, kinakain ka ng kasakiman. Ito ba ang nagpapaging marangal sa'yo? Alam mo ba kung gaano karami ang namatay dahil sa'yo? Karapat-dapat lang sa kanila yon. Ginoong Shen, desisyon mo na. Magkapatid tayo sa dugo pagkatapos ng lahat. Kapatid, lumuhod ka at humingi ng tawad. At palalayain kita mula sa Haicheng. Ako ang tunay na may-ari ng White Star Group. Boss Shen, ang pag-aalinlangan ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang mga taong ganyan ay hindi dapat kawaan. Ako, si Shen Jiang, hindi ko inakala na matapos kong dominahin ang mundo ng negosyo sa loob ng ilang dekada,
Magtatapos ako sa pagtataksil ng lahat. Ama, nakuha ni Shenhe ang nararapat sa kanya. Dapat ay inasahan na niya na darating ang araw na ito. Huwag niyong sisihin ang inyong sarili, Ginoong Shen. Ang prioridad natin ngayon ay paalisin si Shenhe at ang kanyang mga kasabwat at isuko sila sa hudikatura. Ipasa ang aking mga utos. Simulan ang internal group audits. Paalisin ang paksyon ni Shenhe mula sa grupo, ilipat sila sa hustisya. Sinumang magbigay ng kanlungan, ay magiging kaaway ko. Naiintindihan po. Ginoong Han, utang namin sa inyo ang tagumpay ngayon. Bakit hindi na lang kayo manatili sa amin? Dahil sa patuloy na internal audits, kailangan namin ng mga may kakayahang tao ngayon. Kailangan namin ng Vice Presidente. Kukunin niyo ang posisyon. Agad. Tamang-tama. Sanayin ninyo ang inyong sarili sa operasyon bago ang kasal natin. Kasal. Labas, ngayon. Walang silbi, lumabas kayo. Ama, ang pag-alis sa hijack ng ganito, kung hindi tayo maghihiganti. Hindi na muling babangon ang pamilya Fu. Ngunit huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa 4 na pangunahing pamilya. Kahit pa ang YS Star Group ang namumuno sa Haicheng. Hindi nila tayo kayang labanan lahat. Teka, may mali. Walang ganyang kapangyarihan ng White Star. Si Han Li ang may. Kakaibang kilos nitong huli. May tinatago siya. Han Li. Lahat maging alerto. Ngayon, darating ang bagong Vice Presidente para inspeksyonin ang ating bagong kumpanya. Kung sino man ang magbigay sa akin ng problema ngayon, sante kayong lahat. Presidente Bai, sa posisyon mo sa grupo, hindi lang vice-presidente, kundi kahit ang presidente pa ang dumati, kailangan nilang purihin ang iyong trabaho. Ganyan nga, magtrabaho ng mabuti. Bulag ka ba? Paumanhin, Hindi ka taga-grupo namin, diba? baka malapit na. Ah, ganoon ba? Nandoon ang security office. Hindi ako narito para mag-apply sa security. Kung gayon, para saan ka narito? Hoy, parang pamilyar ka. Han Li, Ikaw si... Bai Xiaoting. noong huling class reunion, isa ka pa ring probinsyano. Ngayon, alam mo nang pagbutihin ang sarili mo. Pero hindi mo ba tinitingnan kung nasaan ka? Ito ang White Star Group. Ang isang tulad mo, paano ka makakahanap ng trabaho sa Baiksin Group? Hoy, ikaw, huminto ka dyan. Hoy, sinusubukan mo ba akong lokohin? Ang galing, natapakan mo ang sapatos ko kanina. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ko? Hindi mo yan kayang bilhin kahit 1 taon ang sahod mo. Kung gayon, ano ang gusto mo? Dahil mukha ka namang mahirap, hindi na kita pahihirapan. Linisin mo lang ang sapatos ko. At pagkatapos, lumayas ka. Paano kung hindi ko linisin? Ang kung hindi mo iyan linisin, baka nakapasok ka ng nakatayo ngayon. Kilala mo ba kung sino si Presidente Bai? Siya ang ipinagmamalaki ng White Star Group, isang nangungunang empleyado. Paano naglakas loob ang isang aplikante sa seguridad na kausapin si Presidente Bai ng ganito? Sino ang nagsabi na nandito ako para sa trabaho sa seguridad? Ano pa ba? Sa iyong. Tingnan mo ang iyong gusgusing damit. May alok ako. Linisin mo ng maayos ang sapatos. Kung magaling ka, baka italaga kita para linisin ang sapatos ng lahat. Isang full-time na posisyon. Dagdag kita para sa basura na tulad. Talunan. Ganito ba, magsanay si Presidente Shen sa kanyang mga tauhan? Naglakas loob kang banggitin si Presidente Shen. Alam mo ang iyong lugar. Alam mo ba ang katayuan ni Presidente Bai? Buksan mo ang iyong mga mata. Alam ng lahat sa Shen Corporation na mas pinapaboran ni Presidente Shen si Presidente Bai kaysa kanino man. Nanatili siyang single sa loob ng maraming taon at ang babaeng nasa harapan ay maaaring maging Mrs. CEO. Asawa ng magiging si, kailan pa? Ano ang alam ng isang magsasaka? Han Li, magaling ka lang. Magpanggap na tanga. Mas mabuting simulan mo ng linisin ang sapatos ko ngayon. Kung hindi, ano? Tama na ang kalokohan. Han Li, hindi ito ang iyong palaruan. Umalis ka dyan. Linawin ko ito. Ako ang bagong Vice Presidente ng grupo. Ang bagong Vice Presidente. Bakit hindi mo na lang sabihin na si Presidente Shen ang tunay mong ama? Ginoong Bai, sa tingin ko'y nababaliw na ang batang ito. Ang Vice Presidente ng White Star Group, hindi sa buhay na ito, sa susunod na buhay. Ni sa buhay pagkatapos nyon, hindi ka magiging Vice Presidente na nakatakdang magpakasal sa tagapagmana ng pamilya Shen, isang hamak na tao na tulad mo. Paano ka kailanman gugustuhin ni Binibining Shen? Tama. Ako lang. Han Li,
Huwag mo akong sisihin. Binalaan na kita. Umalis ka na habang kaya mo pa. Kalabanin mo si Presidente Shen at magbabayad ka ng mahal. Ikaw ang dapat umalis. Ikaw, Ace Manager, lumapit ka rito ngayon. Ginoong Bai, ano ang... Ang impostor na ito sinasabi, siya ang bagong Vice Presidente. Paano? Imposible yan. Ako ang namamahala sa lahat ng pagbabago sa tauhan. Imposibleng may paghirang ng Vice-Presidente na nakalampas sa akin. Hoy ikaw, gusto mo bang mamatay? Binabangga mo ang isang Vice-Presidente? Nawalan ka na ba ng dila ngayon? Isang hamak na tao lang, isang walang kwentang langgam, hindi ka dapat banggitin. Lumuhod ka at linisin ang sapatos ko, at baka palayain kita. Kayong lahat, wala kayong kahihiyan. Sabi ko lumuhad ka. Gusto mo bang masaktan? Ang lakas ng loob ninyo. Pangulong Shen, sa wakas nandito ka na. Hanli, narinig mo ba yan? Ang lakas ng loob mo. Ikaw ang kinakausap ko. Pangulong Shen. Nagpapanggap siyang Vice President. Totoo po, Pangulong Shen. Naghahanap ng kamatayan ng bastos na yan. Kasuklam-suklam. Si Ginoong Han, ang Vice-Presidente na personal kong itinalaga. Impossible. Paano magkakagusto si Binibining Shen sa isang tulad niya? Maraming beses na akong iniligtas ni Ginoong Han sa mga krisis. Hindi lang siya Vice-Presidente ng White Star Group, kundi siya rin ang kagalang-galang na manugang ng aming pamilya Shen. Mga bulag kayong lahat. Hindi ito maaari. Nagpakahirap ako para sa kumpanyang ito. Paano naging presidente ang basurang ito? Niloko ni Bai Xiaoting ang mga nakatataas at nakabababa. Nagpakalat ng masasamang chismis. Agad-agad, tinatanggal siya sa tungkulin bilang Vice Presidente. Ipinagbabawal sa anumang trabaho sa hinaharap. Pangulong Shen, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangulong Shen. Pakiusap, Pangulong Shen. At kayong lahat, huwag ninyong isipin na dahil lang nakaupo kayo sa air-conditioned na opisina buong araw, ay mas nakatataas na kayo. Lahat ng manggagawa ay pantay-pantay na karapat-dapat sa paggalang. Ginoong Shen, ang mga pagkakamali ng pamunuan ay hindi dapat ipasa sa mga empleyado. Salamat, Vice-Presidente Han. May problema ang kasunduan sa lupa ni Han. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mawawala ka na ng tuluyan. Kakatanggap ko lang ng balita. Nakipag-alyansa ang pamilya Fu sa mga dayuhang kumpanya at hinaranggan ng karapatan sa operasyon para sa lupain na iyon. Hindi sila umalis sa Haicheng. Humingi sila ng proteksyon sa 4 na dakilang pamilya. Wala nang nangangahas na galawin sila ngayon. Ang 4 na dakilang pamilya. Sila ang pinakamatatandang, makapangyarihang pamilya sa Haicheng. Ilang taon na ang nakalipas, nagretiro sila sa publiko. Nakakagulat na ipagtatanggol nila ang pamilya Fu. Gaano ba ka-influential si Fu Tianxiong? Siguro dahil sa koneksyon niya sa mga dayuhang kumpanya. Nabalitaan kong ang mga pinuno ng kumpanya mula sa bansang M at bansa ay dumating na sa Haicheng. May sign ng ceremony sa loob ng ilang araw para magkasamang paunlarin ang lupain na iyon. Ang lupain ng ating bayan ay hindi dapat mapunta sa kanilang mga kamay. Kailangan nating makahanap ng solusyon. Ituring mo itong babala. Pinahahalagahan ko ang iyong aral. Ipaliwanag mo ang iyong kalagayan. Ang mga sugat ng aking anak ay sanhi ni Hanli ang walang kwentang iyon. Nakakaintriga. Ano ang plano mo kung gayon? Natuklasan ko ang sikreto ni Hanli. Sa suporta ng 4 na pamilya, tuluyang mawawala ang grupo White Star. Kung gayon, ang lupain na iyon ay mapapasa kamay natin. Nabanggit mo na ang mga benepisyo. Ngayon, ano ang iyong mga kondisyon? Sumasang-ayon ako, ang cutting-edge tech ng bansang M at ang mga pharmaceutical ng bansang R ay dapat na itampok ng husto sa signing ceremony. Mga ginang at ginoo, magsipo na po kayo. Ngayon ang araw na ang 4 na dakilang pamilya at ang Transnational Chamber of Commerce ay magtatapos sa kasunduan sa pagpapaunlad ng lupa. Itaas natin ang ating mga baso upang hilingin ang matagumpay na pagtatapos ng seremonya ng paglagda na ito. Teritoryo natin ito. Bakit natin hahayaang paunlarin ito ng mga dayuhan? Ang chamber ay may malawak na mapagkukunan. At ang kapangyarihan ng 4 na pamilya ay nagpapadyang perpekto sa kanila para sa proyektong ito. Sa pagkakaalam ko, ang lupang ito ay nakuha na ng White Star Group.
Kumikilos kayo bilang mga papi nila, nagbebenta sa mga dayuhang korporasyon. Narito kami upang tumulong sa profesional na pamamahala ng pagpapaunlad. Kahit may saganang lupa, mabibigo kayo kung wala kami. Hindi kayo ang magdedeklara ng tagumpay. Sa lupang ito, wala kayong karapatan, mga dayuhan. Paano kayo ng ahas magsalita ng walang kabuluhan? Nandito ang 4 na pamilya, at ng ahas pa kayong manggulo? Kitang-kita namin ang mga pakana ng Faux Corporation. Ginagamit ang iba para alisin ang mga kalaban. Nagmamanipula sa pamamagitan ng mga kinatawan. Tumatahol kayo na parang asong ulol. Pero narinig ko, ang asong tumatahol ay bihira pumagit. Mga gwardya, alisin ang nanggugulo na ito. Turuan sila ng tamang asal. Ano ang ginagawa ninyo? Nagpaplano ng karahasan? Ang seremonya ng paglagda ngayon ay magpapatuloy ng walang sagabal. Ang mga kalaban ay maaaring umalis kasama niya. Ang lupang ito sa ilalim ng ating mga paa. Hanli. Naglakas loob ka talagang pumunta. Isang taksil na nagkanulo sa kanyang amo, ang patuloy na humihinga. Bakit hindi ako dapat narito? Makinig kang mabuti, Hanli. Iba na ang sitwasyon ngayon. Ngayong narito ka na, hindi ka na madaling makakaalis. Teka, hayaan mong itama ko ang sarili ko. Dahil dumating ka ngayon, hindi ka na makakaalis pa. Sa mundong ito, ang pagpigil sa akin ay lampas sa iyong kapangyarihan. Hindi karapat-dapat. Panoorin mong mabuti. Ako ang nakatayo rito ngayon. Kung ako ang babangon. Ang mga tao sa lupain ito ay muling yuyukod. Hindi ko alintana na bali muli ang iyong mga binti. Narito ang 4 na dakilang pamilya. Sa tingin mo ba ikaw lang ang makakalaban sa aming lahat? 4 na dakilang pamilya, hindi karapat-dapat. Ang yabang, ang luklan lang, ay kayang durugin ka sa ilalim ng aming mga paa. Pamilya Lu, hindi ko pa naririnig. Noong gininto ang panahon ng Tang, kami ay mga mahalika. Ang pangalang Lu ay kilala ng lahat, kinatatakutan ng lahat. Kahit ngayon, kapag kumilos ang luklan, walang sinumang nangangahas na sumalungat sa amin sa Haicheng. Ang isang hamak na sumisigaw dito ay walang iba kundi isang delusyon ng hangal. Isang nagtatagong angkan na nagmamayabang tungkol sa mga kaluwalhasyan ng feudalismo. Ang ginintuang panahon ng Tang ay nakakita ng mga bansang nagbibigay pugat na may mga sugo na natututo ng sibilisasyon mula sa aming mga korte, ngunit ang inyong luklan ngayon ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhan para sa tubo. Taksil, paano ka nangahas? Walang hiya. Matalim ang dila mong ahas. Tingnan natin kung ang Zuklan ay sapat na karapat-dapat. Suklan. Ang ignorante mo naman. Ang mga negosyo ng pamilya Zhu ay umunlad sa buong mundo ng mahigit 1 siglo. Sa lahat ng negosyo sa lungsod ng Hai, sino ang mangangahas na hominin ng autoridad ng aming pamilya Zhu? Sa usapin ng kayamanan, ang yaman ng mga Zhu ay kayang lunurin ang buong lungsod ng Hai. Anong kapangyarihan mayroon ka para kalabanin kami? Ang mga Xui, nag-ipon ng yaman, ngunit walang batayang paggalang sa tao. Mga pandaigdigang negosyo na hindi alam ang pinagmulan. Yaman na nakuha sa masamang paraan, walang tunay na pagmamayari. Kahit ang mga hayop ay mayroon kakayahang magpasalamat, ang inyong pamilya ay ipinagpalit. Ang lupain ng ninuno para sa panandaliang kayamanan. Ito ay pagtataksil sa ninuno. Walang hiya kang magsalita, tingnan mo ang sarili mong kaawa-awa. Walang laman ang mga pagyayabang mo. Ignoranteng hangal. Walang silbi sa lahat ng paraan. Hindi karapat-dapat sa 4 na dakilang pamilya. Ang pamilya Gu ay mga eskola. Ang mga salaysay ng lungsod ng Hai ay isinulat ng aming mga ninuno. Ang mga klasikong panitikan ay nagtataglay ng pamana ng aming pamilya. Ang hamak na basura ay walang karapatang magyabang dito. Ang pag-aaral ng Gu ay huwad na reputasyon. Paano ka naglakas loob? Kilala kayo sa kahusayan sa akademya, mga dalubhasa sa panitikan, habang ang mga kontrabida ay gumagawa ng murang panlilinlang. Ang katalinuhan ni Yang Xiong ay nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon. Walang hiya kayong nagplano para sa kapangyarihan, nagpapakumbaba sa mga dayuhan, nakikipagtulungan sa mga dayuhan para dominahin ang lungsod ng Hai. Ito ay pagkalugi sa moralidad. Ikaw, ang isang hamak parang langgam na buhay, naglakas loob na magsalita ng walang kaparakan. At sino ka naman? Ang aking pamilya Li ang nangunguna sa 4 na dakilang angkan. Sa katayuan, yaman at kaalaman, walang makakapantay sa amin. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagdurog ng langgam. Simple lang, ang seremonya ng paglagda ngayon ay tapos na. Ang mga pinuno ng mga kamaran ng parehong bansa ay handa nang magbukas ng kalakalan. Lahat ng narito ay sumusuporta dito. Kung determinado kang guluhin ang seremonyang ito, kung gayon, iwan mo ang iyong buhay dito. Ang pamilya Li ng Hai City ay walang ama o pinuno. Hindi karapat-dapat na tanggapin ang aking marangal na presensya. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na ang pamilya Li ng Hai City ay walang ama o pinuno. Yumuyuko kayo at nagpapakaalipin sa mga dayuhan. Nagpapalambing para sa awa. Hindi pinapansin ng pamilya Li ang katotohanan. Ito ay hindi makatarungan. Kaya pala ang 4 na dakilang angkan. Tunay na walang katapatan. Kayo ay walang paggalang, walang kabaitan, at walang katarungan.
Hindi kayo karapat-dapat na tumayo sa harapan ko. Mga pinuno ng apat na angkan, si Hanli ay naghahanap ng kamatayan. Pagsuway, pakiusap, mga pinuno, hatulan siya. Ang aking pamilya Lee ay mag-aanunsyo sa High City. Ang pagtanggal sa White Star Group. Ang aking pamilya Lu ay parurusahan ang kontrabida. Sumasang-ayon ang aming pamilya Lu. Sumasang-ayon ang aking pamilya Lu. Hanli, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita. Kung gayon, nakasalalay yan sa'yo. Kung sapat ang iyong kakayahan, 3 minuto. Mayroon kang 3 minuto. Pagsisisihan mo ang iyong mga salita. Walang pagsisisi, ano? Ang grupo ng puting bituin at ikaw ay agad na mawawala sa lungsod ng dagat. Hanli, ikaw talaga ang unang taong nakita ko, naglakas loob na bantaan ng 4 na dakilang pamilya. 3 minuto, sabi mo. Binibigyan kita ng 3 minuto ngayon. Kapag tapos na ang oras, mamamatay ka. Paglalaroan ko, si Shen Ruizo para sa iyo. Ano? Hindi pa tapos ang oras. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin. Ano? Nawala na rin ang pondo sa ibang bansa. Ginoong Han, paano mo nagawa ito? Binalaan kita, magbabayad ka. Masyado akong nagmadali kanina. Ano mang issue? Maaari nating pag-usapan ito. Pag-usapan. Hindi karapat-dapat ang pamilya Lee. Nagpadalos-dalos ako. Hindi ko alam na si Ginoong Han ay may ganoong kapangyarihan. Humihingi kami ng iyong awa, Ginoong Han. Humihingi kami ng iyong awa, Ginoong Han. Hanli, sa mga kahabag-habag na trick na ito, sa tingin mo maloloko mo ang 4 na dakilang pamilya? Pick ito. Sa buong lungsod ng dagat, walang sinuman ang makakabanta sa lahat ng 4 na pamilya. Kahit ikaw, Hanli, sa suporta ng grupo ng puting bituin, ay walang kapangyarihan dito. Talaga? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga basura na tulad mo? Matigas ang ulo. Binalaan ko kayo, magbabayad kayo. Hanli, sa tingin mo ba ang isang tao ay kayang hamanin ng 4 na pamilya? Ito ang katawa-tawang biro na narinig ko. Katotohanan o kasinungalingan. Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Kahit gaano mo papatagali, hindi magbabago ang resulta. Kapag nakipag-alyansa kami sa mga dayuhang kamara, magiging amin ang lungsod ng dagat. At ikaw, ang magiging unang biktima. Tama, ang 4 na pamilya ay hindi matatalo. Ikaw na walang kwentang basura, maghintay ka na lang mamatay. Ginagawa mong marangal, ang pakikipagsabwatan. Walang kahihiyan ang pamilya Lee. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng pamilya Lee. Mga gwardya, dakpin ang basurang ito. Hanli, dinagalit mo ang lahat ng 4 na pamilya. Ihanda mo ang iyong huling salita. Ikaw ang nangangailangan ng huling salita. Tigil. Sino ang maglalakas loob na hawakan siya? Sherman, balak kong maglaan ng oras. Pagkatapos kong asikasuhin si Henry Han para maayos na, turuan ka ng leksyon. Pero heto ka, kusang loob na lumalapit sa akin. Finn. Hindi magtatagal ang kayabangan mo. Sisiguraduhin ng Big Four na matatanggap ninyong dalawa ang nararapat sa inyo para magsilbing babala. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka na ngayon at palalampasin ko ito. O panoorin mong bumagsak ang mga imperyo mo. Mga hangal, dakpin sila, pabagsakin sila. Heto ang ebidensya ng inyong mga krimen. Bago pa ako pumasok dito, kumalat na ito sa buong syudad. Ang mga tawag na natanggap ni ay pawang totoo. Nakakaawa, ang mga sikreto ng aming pamilya ay hinding-hindi mailalantad sa mga daga na tulad ninyo ang tinatawag mong ebidensya. Ang mga sikreto ng pamilya Lee. Paano nangyari? Diyos ko, sa sandaling pumasok ako sa gusaling ito, nawala na ang inyong mga sikreto. Ginoong Han, iligtas mo ang aming pamilya at isusuko ko ang pamumuno. Ikaw ang mamumuno sa Haicheng. Susunod sa iyo ang mga Lee. Awa. Huli na. Simula ngayon, tapos na ang Big Four. Hanli, pinabagsak mo ang 4 na pangunahing pamilya. Akala mo ba naubusan na ako ng galaw? Pero ngayon, pinapanood mo pa rin ako ng ganito kagandang palabas. Ginoong Charles, ito ang lalaki. Patuloy na sumasabotahe sa mga plano ng pamilya Fu. Sa ganoong paraan lang natin, mahahawakan ng mahigpit ang lupain na ito. Pangarap lang yan. Ang lupain na ito ay hinding-hindi mapupunta sa inyong mga kamay. Sa tingin mo ba, ikaw at ang White Star Group mo ay kayang lumaban sa aming M-Nation? Ang alam ko lang, hindi na tayo ang mga tao. Noon, 1 siglo na ang nakalipas. Wala kang kakayahan. Sa pagkakaalam ko, maraming nagpapabeya sa lupain na ito. Kaya naman, ang aming mga plano ay umusad ng napakabilis. 1 siglo na ang nakalipas. Ang lupain na ito ay puno ng gintong oportunidad. Kaya naman, umakit ito ng napakaraming dayuhan upang magtayo ng mga daungan dito. Ngunit pagkatapos ng 100 taon, hindi ka pa rin natuto. Ang lupain na ito ang magiging bagong daungan namin. Ang mga taong nakatira dito
ay may katatagan at integridad na hindi mo kayang unaway. Hindi mo maintindihan ang tunay na moral na tapang. Sa tingin mo ba, ang mga walang saysay mong salita ay makakapigil sa amin? Sa lalong madaling panahon, ang aming M-Nation ay maglalabas ng babala sa inyong White Star Group. Pagkatapos niyan, tuluyan kang mawawala sa High City. Hindi ka magtatagumpay. Hanley, tumatawag si Ginoong Charles. Ito na ang iyong kapalaran. Naririnig mo ba yan? Ito na ang huling melodya na maririnig mo. Imposible. Paano? Naka-freeze ang pondo namin. Ikaw, anong ginawa mo sa amin? Sinabi ko na sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Bago pa ako dumating, ang Polaris Group ay pinag-isa na ang lahat ng negosyo sa C-City para i-boycott ka. Sa lupain ito, wala kang pag-asa rito. May lumang kasabihang Chino, ang matalino ay marunong sumuko. Dahil ayaw mong makipagtulungan, ang titulong iyon mula isang siglo na ang nakalipas, ay bagay pa rin sa'yo. Hanley, sa tingin mo ba'y may mababago ang isang tao? Mag-isa. Malayo ako sa pagiging mag-isa. Nakakita ako ng isang antique appraiser na may pambihirang kakayahan na walang sawang lumaban para sa tama. Nakilala ko ang isang kilalang doktor na nagtaguyod ng etika at haba sa medisina na lumaban sa otoridad at nanindigan. At sa likod ko ay nakatayo ang lahat ng tao sa lupain ito. Sa kanilang suporta, hindi ka magtatagumpay. Hanley, akala mo ba'y hindi ko alam? Ang sikreto mo, ang tanging dahilan kung bakit buhay ka pa rito, ay dahil sa pesteng matandang iyon na nag-iwan sa'yo ng bodega. Anong sabi mo? Hanley, mula ng huling appraisal event, nagsimula akong makakita ng mga pahiwatig. Tapos nang pumunta ka sa club nung huling beses, kinumpirma ko ang aking mga hinala. Kung wala ang bodega na iyon, wala kang silbi. Mukhang nabunyag na ang sikreto mo. Sa kasalukuyan mong lakas, hindi mo kayang kalabanin ng aming alyansa. Dito na ito magtatapos. Wala nang pagkakataon. Ngayon, tatapusin ko na ito ng tuluyan. Papanoorin kitang walang magawa habang sinisira ko ang lahat ng pinahahalagahan mo. Anong ginagawa mo? Give ng kanyang bahay hanggang sa lupa. Ikaw. Hanley, wala na ang bodega mo. Patay ka na. Ang pamilya Fu ang naghahari. Sa Haichen ngayon, wala nang natitira na makakahadlang sa pag-usad ng pamilya Fu. Ang lupang ito ngayon ang magiging libingan mo. Para sa lupang ito, nag-utos ako. Lahat ng tauhan sa lugar na iyon ay inilikas na kung tatanggi kang sumunod. Sabay-sabay tayong mapupunta sa impyerno. Ang buong karagatan ay malapit nang mapa sa amin. Ang mga ginawa mo ngayon ay buburahin sa kasaysayan. May kasabihan ka nga. Paano nga ulit yon? Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwawagi. Hanley, ayos ka lang ba? Hanley, ayos ka lang ba? Hanley, pagbabayaran ko kayong dalawa ng 100 beses. Sa ginawa ninyo sa akin, iwanan mo ang susi niya rito. Sa aming makabagong teknolohiya, pag-aaralan ko ito ng husto. Kung magtagumpay ako, ang aming Empire World ay mapapasa amin. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Para kang asong gala. Wala kang karapatan mamuno sa lupang ito. Tapos na ang laro. Pagkatapos natin, gagawin kong espesyal na regalo, si Shen Ruizo. Para kay Ginoong Dadao Shufu. Alam na alam ni Batang Fu. Hindi na ako makapaghintay. Hahaha. Nagdiriwang ka ng maaga. Iyon ay isa lamang. Pain, nahulog ka sa pati at inakala makukuha mo ang Haichen. Nakakaawa. Wasak ang bodega. Paano mo? Sino ang nagsabi sa inyo ang pagsira sa bodega ko? Imposible. Inilatag ko ang detalyadong patibong na ito para lang mahuli ka. Mula nang pumasok ako, Rick, tiyak na ang pagkabigo ng plano mo. Hindi ito maaari. Ikaw ang nakulong, hindi ako. Para masigurong kakagatin mo ang pai, kinailangan kong makipaglaro sa iyo. Pero nawasak ang bodega. Paano mo nagawa? Hindi kayang unawain ng ordinaryong isip ang ganoong misteryo. Ang tarangkahan ng dalawang mundo ay hindi ordinaryong portal. Kung matuklasan ito ng masasamang puwersa, magiging mapaminsala ang mga kahihinatnan. Kapag kinakailangan, maaari itong itago sa loob ng isang susi. Para sa ligtas na pagpapanatili. Fu Heng, nawala na ang pagkakataon mong baliktarin ito. Ano ang ginagawa mo? Tapusin mo na sila ngayon. Tapos na ang pamilya Fu. Wala kang mapapala rito. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang mag-utos dito? Ang pamilya Fu mo ay hindi naiiba sa anumang aso sa paanan ko. Ano pa ang silbi ng mga plano mo ngayon? Sa amin, wala itong pinagkaiba. Sa pinakamasama, magsisimula kami sa ibang lugar.
Hindi magiging ganoon kadali ang pag-alis. Bakit ang ingay sa labas? Tingnan ninyo, kayong dalawa. Nasa labas ang grupo ng Haicheng. Gusto nilang parusahan ang mga dayuhang kamara. Binalaan ko na kayo. Walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Sa tingin mo ba ang pagtipon ng mga hamak na ito, kaunting mumo lang mula sa akin, babalik sila na gumagapang, at susunod sa amin. Hindi ninyo kayang bayaran ang presyo. Ito ay mga top secret na file. Paano ka naglakas loob? Ang dalawang kamara ay nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Ngayon ay masasaksihan nyo ang kapasyahan ng lupain ito. Magkano ang gusto mo? Hinihingi ko ang pagpapatalsik nyo mula sa lupain ito. Ito ay isang internasyonal na insidente, hindi mananahimik ang bansang M. Isang bansang alipin ng tubo, naglakas loob na mangaral ng moralidad. Simula ngayon, babagsak ang dalawang kamara. Fu Heng, babayaran mo ang iyong mga krimen, bawat isa. Ginoong Han, ninunuhan, patawarin ang Fu Corporation, isusuko namin lahat ng ari-arian, bawat sentimo, para sa muling pagpapaunlad ng lumang bayan. Maawa ka, ang katigasan ng ulo ng iyong pamilya. Ang mga kalupitan ni Fu Heng ay hindi mapapatawad. Bumaba ka rito ngayon, lumuhod ka rito. Bumaba ka, lumuhod. Lumuhod ka na. Hanli. Hihilahin kita pababa kasama ko kahit sa kamatayan. Ngayon, tingnan natin kung sino ang walang kwenta. Hanli. Papatayin kita. Lumayo ka. Lumapit ka pa at mamamatay siya. Tara na. Hanli. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Umalis ka dyan. Pumakbang ka pa at papatayin ko siya. Wala ka ng kawala ngayon. Exit strategy? Hindi ko kailanman pinag-isipan ang anumang plano sa pagtakas. Makinig ka ng mabuti. Ang basura sa ilalim ng lipunan ay karapat-dapat lamang sa mga tira-tira. Bakit mo ako pinilit sa sulok na ito? Hanli. 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 Ayos ka lang ba, Hanli? Nanalo ako. Akin ang tagumpay. Nalinlang ko mismo ang tadhana. Maganda ang baluti ni Diyos Erlang, pero hindi nito hinaharangan ang sakit. Ikaw, iligtas mo siya. Kalma, ang naghihintay sa kanya ay paghuhusga. Tara na. Sa ngalan ng YS Star Group, ang proyekto ng pagsasaayos ng Old Street ay opisyal nang inilunsad. Mabuti. Kakaiba. Nasaan ang pangunahing tao para sa malaking kaganapang ito? Sinasabi ko sa'yo, kilala ko talaga ang kataas-taasang Panginoon na si Laozi. Oo. Sobrang dami, hayaan mo siyang huminga.